Hay, parang hindi sapat ang $10. Maaari mo ba akong bigyan ng $100? 100? Bakit? 5 araw na po akong hindi kumakain. Gusto ko ring magtabi ng pera para sa pamasahe pa uwi. Sige na nga. Sandali lang. Ano na naman ba? Ito ay tseke para sa hinaharap na nagkakahalaga ng $5 milyong. Maaari mo itong kunin at dalhin ito sa accountant para ma-encash. Sa future group at $5 milyong? Nagbibiro ka ba? Totoong tseke ito, hindi ako nagyayabang. Ang kuya ko ay nagtatrabaho sa future group. Ang cheque sa future group ay tanging ang chairman lang nila ang pwedeng mag-issue. Paano ka naman magkakaroon ng cheque mula sa future group? Sino ang niloloko mo? Hay, dahil hindi ka naniniwala, mayroon ka pa bang ibang kahilingan? Hahanap ako ng ibang paraan para makabawi sa iyo. Hello, ma. Maglilimampung taong gulang na ako sa darating na kaarawan ko, isasama ng kuya mo ang girlfriend niya, dapat ay magdala ka rin ng isa para tumigil na sa kapupuna ang mga kamag-anak natin. Nakinig ka ba? Hindi po, ma. Ma. Girlfriend? Alam ko na. Ikaw, Po? maging pansamantalang girlfriend kita ng ilang araw. Hello po, nawala po ang cellphone at wallet ko. Narito ang pinakabagong balita, ang Future Group tagapangulo at si Lau Saer, ang tagapagtatag ng kumpanya ng kotse na si Binibining Ningching, ay pumasok sa pinakamataas na pwesto sa Forbes Billionaire list at nabigyan din siya ng espesyal na parangal ng United Nations bilang World Car God. Tagapangulo, hinahanap niyo po ako? Maghanda ka ng damit pulubi para sa akin at isang tseke na nagkakahalaga ng $5 milyong. Huwag mo nang itanong kung para saan ito. Ihanda mo na lang ang mga iyan. Masusunod po. Anong problema? Dati ko siyang kaklase sa paaralan. Kapag lumapit tayo sa kaniya, paniguradong uutangan niya ako ng pera. Pahingi po ng kaunting pera. Ning Ching, Bakit? Kilala mo ba siya? tuos ka. Hindi lang kilala. Ex-girlfriend ko siya. Pagkatapos nung umalis siya para magtrabaho, naghiwalay na kaming dalawa. Sino ba namang mag-aakala na ang dating kaklase ko ay isa na palang pulubi ngayon? Kapag nalaman ito ng iba na ako na isang kontraktor, ay may kaklaseng pulubi lang, nakakahiya lang. Halika na nga. Teka, hintay lang. Ha? Kukuhanan ko lang ng picture. Hi. Tara na. Sige, tara. San Xiao Xiao, alam mo bang ang proyektong iyan ay dahil sa akin? Mukhang mahirap na talaga makahanap ng mabuting tao sa mundo ngayon. Pansamantalang girlfriend, kaarawan kasi ni mama, at mapilit siya na mag-uwi ako ng girlfriend sa amin. Hindi pa man din ako nagkakanobya kahit kailan, saan naman ako hahanap ng girlfriend ngayon? Tiningnan kita, maayos naman ang mukha mo, kahit na medyo gusgusing katingnan, pero kapag inayusan ka, siguradong papasa ka na. Ano sa tingin mo? Ano kasi? Babayaran kita. Gaya ng sahod sa construction, $200 kada araw. $1,400 sa loob ng 1 linggo. Gagawa ka ba o hindi? Parang ang laki nga ng kikitain ko riyan. Siyempre, nakakapagod kaya sa construction. Sobrang dumi pa. Sumama ka lang sa bahay para sa kaarawan, may masasarap pang pagkain at aasikasuhin ka pa ng mabuti, laking panalo mo na rito. Dahil sa sinabi mo, hindi ko na kayang tumanggi pa. Tara na. Sige, deal na iyan ha? Bukas na ang kaarawan ni mama. Dadalhin muna kita sa hotel para maligo at makapagpalit ng damit. Bibilhan din kita ng regalo para maibigay mo kay mama. Sige. Napakaganda mo pala. Hindi pwede, acting lang ito. Bakit ganyan ka umarte? Di totoohin na lang natin ang pagpapanggap, hindi ba? Hindi maaari. Ang gusto mo ay yung katulad ng babaeng magiging chairman ng isang malaking kumpanya. 12 anyos pa lang siya noong makapasok sa sikat na universidad, 22 anyos noong magsimula ng kumpanya ng mga sasakyan, at sa edad na 25, naging public na ang kumpanya niya, kinilala pa siyang diyosa sa mundo ng mga sasakyan. Ang babaeng katulad niya, ang tunay kong nakatadhanang asawa.
Tagahanga ko pala itong lihim na nagmamahal sa akin. Nakakaaliw ito. Dahil ang puso mo ay para sa mga mayayaman, hindi tayo nababagay sa isa't isa, kaya magkunwari na lang tayo. Huwag na huwag kang magkakaroon ng kahit anong hangad sa akin kung hindi ay kakansilahin ko ang pagkakataon mong magpanggap bilang girlfriend ko. Sige na. Magkahawak kamay lang tayo. Okay na ba ang magkahawak kamay? Ah, nga pala, birthday ng nanay ko bukas, kailangan kitang bilhan ng ilang regalo, hindi ka pwedeng umuwi ng walang dala. Maghanda ka ng regalong nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. At bukas, ipadala mo ito sa ngalan ni Future Group sa nayo ng Song Pamilya ng Ngong. Pagdating sa bahay namin, hindi mo na sila pwedeng tawaging tito at tita. Dapat tawagin mo na silang papa at mama. Mamaya kapag hinarap mo ang mga magulang ko, maging mabulaklak ang pananalita mo. Ay, siya nga pala. Huwag mong sasabihing pulubi ka ha. Dapat mong sabihin na may negosyo ang papa mo at kasalukuyan kang nagtatayo ng sarili mong career at ang kinikita mo sa isang taon ay aabot ng ilang daang libong dolyar. Hindi ba masama ang magsinungaling? Ano bang masama doon? Pagkatapos ng birthday celebration ay maghihiwalay na rin tayo, wala namang magpapatunay niyan. Ang nanay ko kasi, masyado siyang mapagpahalaga sa reputasyon. Gusto ko lang siyang maging masaya. Oh, sige na nga. Ayos na. Ngayon naman, ililipat ko sa account mo ang 10,000 dolyar para maibigay mo sa nanay ko mamaya. Sige. Sinanayo ng Zhang Laowang, nagbigay ng 800. Sinanayo ng Dong Zhaoquan, nagbigay ng 2,000. Sina Inaanaki Yumeng, nagbigay ng 50,000 dolyar. 50,000? Ang yaman naman nila. Ninang, ang iyong paboritong si inaanak ay nakabalik na. Ninang, paano ko naman palalampasin ang iyong ika-50 birthday? Nasaan na nga pala sina Kuya Shu at Kuya Jing? At hindi pa ba sila nakakabalik? Parating na rin sila? Ma, narito na po ako. Narito na po ako. Ha ha ha. Ha, narito na ang pangalawang anak ko. Haha, Ma, may ipapakilala po ako sa inyo. Ito po ang girlfriend ko na si Ningching. Kumusta po kayo, tita? Narito po ang munting regalo. ay salamat, maraming salamat. Ginang Nangong, napakaswerte nyo naman. Napakaganda ng inyong manugang, na puti at napakakinis. Tagalunsod po ba siya? Ah, opo. Tagalunsod po siya simula pagkabata. Talaga? Tagalunsod ang manugang ko. Siguradong maganda ang pamilya niya, di ba? Ano po ba ang trabaho ng inyong mga magulang? Tita, may-ari po ng factory ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay walang ibang ginagawa, kundi mamasyal sa mall araw-araw. At magmajong. Pangarap ko rin maging ganyan kayaman na babae. Ha ha ha. Nanay, para ka na niyan magiging reyna. Kapag yumaman kayo, huwag niyo kaming kalilimutan. Ginang Nangong, Aha, natural naman yan. Kapag yumaman ako, hindi ko kailanman kalilimutan ang ating mga kababayan. Aha, manugang, halika na, pasok ka sa loob. Sandali lang. Bakit Yumeng? Ninang, wala ba kayong nakakalimutan? Ano ang nakalimutan ko? Sabi niyo po kapag lumaki na ako, ipakakasal niyo ako kay Kuya Tang. Nakalimutan niyo na ba? Ano? Gusto mong magpakasal sa ating Eitang? Ano? Pakakasalan mo ang aming Eitang? May problema ba roon, Ninang? Pero ang aming Eitang ay may girlfriend na. Ninang, sige na. Ihahanap na lang kita dito sa buong barangay. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Si Kuyang Tang lang ang gusto ko. Nangako na ako. Nasa kanya lang ako magpapakasal. Ninang, nangako ka sa akin, hindi mo pwedeng bawiin iyon. Nangako nga sa iyo si Ninang. At sinubukan ko na ring sabihin kay Atang, pero sabi ni Atang ay hindi niya gusto ang tipo mo. Tama iyon, Kiyumeng. Hinding-hindi ako magiging sa iyo. Bakit hindi pwede? Tingin mo ba mas mabuti siya kaysa sa akin? Oo, mas mabuti siya sa iyo. Mas malambing siya, mas mabait siya, mas maganda siya, at ang mas mahalaga ay mas may pinag-aralan siya sa iyo. At isa pa, magkatugma ang aming mga puso. Tama, ang tatay ni Ayu ay may-ari ng pabrika, kaya mas bagay nga siya kay Atang kaysa sa iyo. May-ari ng pabrika? Huwag mong isiping bulag ako at hindi ko nakita, nakasakay lang sila ni Kuyang Tang sa traktora noong bumalik sila.
Ang tatay ko ay may-ari ng minahan, at ang pinakamurang sasakyan ko ay kotse. Kung may-ari talaga sila ng pabrika, paanong nakasakay lang sila sa traktora? Ano ang nangyayari dito? Itang, ang tatay ni Ningching ay may pabrika, bakit traktora lang ang sinakyan niyo pabalik? Ano pa nga ba? E di nagsisinungaling. Nagyayabang lang iyan. Ano? Nagsisinungaling at nagyayabang? Siguradong ganoon na nga. Ninang, isipin mo nga. Si Kuyang Tang ay isang top student, matalino at may pinag-aralan, at puno ng talento. Kung maghahanap siya ng asawa, dapat ay isang taong mahusay na, maganda pa, at galing sa mayamang pamilya. Paanong kukuha siya ng isang manloloko bilang asawa? Tang, totoo bang manloloko si Xiao Tang? At Tang, isang manloloko ba talaga si Xiaoning? Ma, ano po? Kasi, Huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Paano magiging manloloko ang ate ko? Bakit kayo ni Xiaoning ay nakasakay lang sa traktora pag-uwi? ito po siya. Kasi, dahil, Dahil 3 lang ang sasakyan sa amin. Kay mama ang isa, mayroon din sana ako. Pero dahil sa reunion ng mga kaklase ng kapatid ko, sabi niya mas magandang tignan kung may dalang kotse, kaya ipinahiram ko muna sa kanya. Ano? May 3 silang sasakyan? Xiao Tang, totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang may 3 kayong sasakyan? Hindi lang 3 ang sasakyan namin. Ang ibig kong sabihin, 3 lang ang ginagamit namin ngayon. 3 ginagamit na sasakyan? Anong ibig mong sabihin doon? Kami mismo ang gumagawa ng mga kotse. Ang tatak ay lao sila. Siguro mayroon kaming ilang 10,000 sasakyan. sandali, ano? Pinagpanggap lang kita na kumikita ng ilang daang libong dolyar sa isang taon? Ang laki naman ng katha mo, paano ko na aayusin ito? Ano? Talagang sinasabi mong kayo ang gumawa ng sikat na brand ng kotse na Lausila? Oo. Bakit? May problema ba? Napakayabang mo talaga. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Alam mo ba kung sino ang gumagawa ng Lausa? Gawa iyan ng ating probinsya ng Non-Future Group. Tapos sasabihin mong sa inyo iyan? Tama. Ang Future Group ang dangal ng ating probinsya ng Nan. Ang founder na si Diyos ng kotse. Siya ay isang alamat sa mundo ng pinansyal. Tapos sasabihin mong pamilya mo ang gumagawa ng Lausila? Wantang, magsabi ka po ng totoo sa akin. Ano po pa talaga ang trabaho ng Xiaoning na iyan? May-ari po siya ng pabrika. Hindi naman po siya kung ano lang. Hay, nagbibiro lang po siya sa lahat. Isang maliit na biro lang iyon. Sigurado kang hindi ka nagsisinungaling? May-ari po talaga siya ng pabrika. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, huwag kang magtataka kung ngayong araw, kahit nakaarawan ko pa ngayon, palalayasin kita sa pamamahay na ito. Ma, totoo po ang sinasabi ko. Sinasabi mo pang hindi ka nandaraya? Sa tingin ko ay nagsisinungaling ka lang. Chiyumeng, anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Tinanong ko si Ninang noong mga nakaraang araw kung may girlfriend ka ba. Ang sabi niya ay wala. 2 araw pa lang ang nakakalipas. Tapos bigla na lang may sumulpot na girlfriend. Siguro ay katulad ka ng ibang tao. Para lang makaiwas sa pangungulit ng pamilya, umupa ka lang ng girlfriend para iuwi rito. Ano? Nag-upa ka ng girlfriend? Ma, huwag po kayong maniniwala sa kanya. Chiyumeng, huwag kang kung ano-anong sinasabi. Ako pa ang naggagawa ng kwento. Ninang, hindi ka ba nagtataka? Dati pa gusto ni Brother Wantang si Chershen at nanatili siyang single dahil doon. Sumumpa pa siyang siya lang ang pakakasalan. Pero biglang may sumulpot na ganitong girlfriend. Posible ba iyon? Hindi kaya totoo ang sinasabi nila? Na nagupa lang talaga siya ng girlfriend? Napakakatawa-tawa naman ito kung gayon. Tama. Nagsinungaling pa siya na ang pamilya ng girlfriend niya ay may-ari ng pabrika sa lungsod. Ano? Totoo ba ang sinasabi nila? Fang Wantang, sabihin mo po ang totoo sa akin. Si Xiao Tang, siya ba talaga ay iniupa mo lang ba talaga siya? Huwag na kayong magtanong. Siguradong inupa lang iyan. Tingnan niyo sila. Wala naman silang bakas na parang magkasintahan, di ba? Bakas ng magkasintahan? Sige, sabihin mo nga sa akin kung ano ba ang hitsura ng magkasintahan para sa iyo. Kailangan pa bang itanong iyan? Magkahawak kamay, naghahalikan o naglalambingan, pero sa inyo, wala naman tayong nakikita, di ba? Ginagawa na namin ang lahat ng iyan sa loob ng bahay. Kailangan ba talagang gawin sa harap ng ibang tao? Sige, naintindihan ko na. Gusto mo ba talagang makita? Pagbibigyan kita. Ani, maghalikan tayo? Patunayan natin sa kanila ang totoo. Hala? Wow! 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 Totoo ba talaga ito? Naghahali ka na sila. Siguradong hindi ito peke. Alam ko na.
Siguro ay nasasaktan kang panoorin ang lalaking gusto mo na may kahalikang ibang babae, hindi ba? Kahit na totoo ang relasyon nyo, ano ngayon? Mga manggagawa lang naman kayo na sumakay lang ng traktora pabalik dito para bumati sa kaarawan. Nagpapanggap kayong mayaman para lokohin ang mga magulang at kamag-anak nyo. Wala ba kayong hiya? Pangwantang, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang pamilya ba niya ay talaga bang may-ari ng pabrika sa lungsod? Kapag nalaman kong niloloko mo ako, ngayon din mismo ay itatakwil na kita bilang anak. Nay, kayo naman. Magsalita ka. Niloloko mo ba kaming mga kamag-anak mo? Magmadali ka, magsalita ka na. Magsalita ka. Dali. Sige na. Magsalita ka na. Magsalita ka. Hinding-hindi ko itatago ang pagkakakilanlan ko. Ang apelido ko ay Ningqing, ang nagtatag ng Waylay Group, at ang tinatawag nilang God of Racing, walang iba kundi ako. Sige, magyabang ka pa. God of Racing, karapat-dapat ka ba? Isa ka lang namang walang perang trabahador lang. Marunong ka ba talagang magmaneho? Tinanong kita, marunong ka bang magmaneho? Sinasabi mong God of Racing ka, pero hindi mo man lang alam kung paano iligtas ang sarili mong mukha. Anong tinitingin-tingin nyo? Pagsilayas kayo. Sino ang nagparada ng sasakyan sa gitna ng daan? Ialis nyo na ang sasakyang to agad, naririnig nyo ba? Kapag hindi nyo pa ito inalis, wawasakin ko to. Boss, wag po. Wag niyong wasakin. Ikalimampung kaarawan ko po ngayon, malas po ang may masira. Ililipat na po namin ngayon din. Kaninong sasakyan po ba ito? Pakitulong naman po na ilipat na ito. Nakaharang po sa daan ng iba. Sasakyan po iyan ni President Liu. Nagpunta siya sa bundok para mag-hike. Naku, paano na ang mangyayari ngayon? Bilisan nyo! Nagmamadali ako para pumunta sa handaan ng kuya ko. Kapag kami ay nahuli, malilintikan kayong lahat. Naku, ano nang gagawin natin? Ano na ang gagawin? O anak, hindi ba marunong kang magmaneho? Gumawa ka ng paraan para mailipat ito dali. Marunong nga po akong magmaneho, pero paano ko itatakbo kung wala naman ang susi? Bakit nakatayo lang kayo diyan? Sandali, boss, wag po, wag. Gagawa na po kami ng paraan. Ngayon din, gagawa kami ng paraan. Anak, mas maalam ka kaysa sa amin dahil galing ka sa lungsod, mag-isip ka na ng paraan. Boss, ang tatay ko ay ang may-ari ng minahan na si Qi Yuancheng. Pagbigyan mo na kami, sa ibang daan na lang kayo dumaan. Sa susunod na araw, ililibre ko ang inyong barkada ng ilang inumin. Ano sa tingin nyo? Ha. Halika rito, anong sabi mo? Pinapaiba mo ang daan namin, ganoon ba? Sa tingin mo ba kaming magkakaibigan ay uhaw na uhaw sa alok mong inumin? Hindi po. Wala talaga kayong modo. Wargin na ang sasakyan yan ngayon din. Opo, wasakin na. Sandali lang. Inumin. Anong ginagawa mo? Huwag kang pumunta roon. Maayos lang ako. Iuurong ko ang sasakyan para sa iyo. Oh, talaga? Kaya mo palang iurong ang sasakyan, ha? Oo, tama. Tang, huwag ka na ngang humanap ng gulo dito. Hindi ka naman marunong magmaneho. Paano mo maiuurong ang sasakyan? Pinaglalaruan mo ba ako? Matapos ang lahat, hindi ka pala marunong magmaneho. Opo, kuya. Ano po? Nagyayabang lang po siya dahil ayaw niyang mapahiya. Kuyang Tang, bakit hindi mo pa ilayo ang baliw na ito dito? Kapag nadamay pa kami mamaya, walang magpapatawad sa kaniya. Pangwantang, bilisan mo at paalisin mo ng manlolokong yan sa nayo natin para hindi na siya makadamay pa sa atin. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Hinto! Tumahimik kayo! Tumahimik! Niloloko ba ako ng babaeng ito? Kahit pagmamaneho hindi mo alam, paano mo maiurong ang sasakyang ito para sa akin? Ha? Sinong nagsabing hindi ako marunong magmaneho? Sinabi lang niya kanina. Manloloko lang siya. Napakagaling kong magmaneho. Hindi naman sa'yo ang sasakyang ito. Wala ka namang susi. Anong gagamitin mo para maiurong iyan? Tama, wala man lang siyang sariling sasakyan. Nagyayabang lang siya dito. Pangwantang, bilisan mo at paalisin mo na ang manlolokong ito para sa akin. Sinabihan na kita. Huwag kang magyabang, huwag kang magyabang. Ayan, tuloy. Sinong nagyayabang? Sinabi kong maiuurong ko. Kaya maiuurong ko. Kahit susi, wala ka. Tignan natin kung paano mo gagawin iyan. Para sa mga ordinaryong tao lang ang pangangailangan ng susi, pero iba ako. Ako ang hari ng kalsada.
ako? Oh, wow! Grabe, ang astig naman. Parang mga stunt na yan, ha? Paano niya nagawa iyon? Marunong nga talaga siyang magmaneho. Imposible. Paano mangyayari iyon? Bakit naman hindi? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kahusay magmaneho? Atang, mayroon ba talagang pabrika ang pamilya ni Ningching? Totoo bang mayroon silang 3 kotse? Opo, Nay. Naitabi ko na ang kotse mo. Pwede ka nang umalis. Neng, kung hindi ako nagkakamali kanina, napakahusay mo talagang magmaneho, di ba? Oo, masasabi natin ganoon nga. Wow! Nakakamangha talaga! Dito sa maliit na probinsya, mayroon palang taong kayang gumawa ng mga stunt na pang-international na ikagugulat ng buong mundo. Neng, pwede bang magpaturo sa iyo at maging master kita? Kaarawan ngayon ng biyanan ko. Wala akong oras para makipagbulahan sa iyo. Tawagan mo na lang ako sa susunod. Sige po, salamat po, Master. Maraming salamat po, Master. Huy, halika nga rito. Opo, Halika, magbigay-pugay ka sa Master ko. Master. Master. Magandang araw po, Master. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Master. Sige na, tama na yan. May handaan pa sa kaarawan ng biyanan ko. Umalis na kayo agad. Sige, may kailangan din kaming asikasuhin. Mauuna na kami. Magkikita na lang tayo sa susunod. Ah, sige, alis na tayo. Paano ito nangyari? Kung talagang mayaman ang pamilya nyo, bakit nakasakay ka lang sa traktora pagbalik dito? Oo nga, marunong naman siyang magmaneho. Bakit siya nakatraktora pag uwi? Chiyumeng, sinabi na ni Ningching na mayroon siyang 3 sasakyang pwedeng gamitin. Totoo ba? Hindi ba't may 3 sasakyan ang pamilya mo? Dapat ay nagmaneho ka na lang ng isa pa uwi. Gusto niyo ba talagang malaman ang totoo? Anong katotohanan? Ang totoo ay sobrang yaman talaga ng pamilya ko. Kaya hindi ko na kailangang humanap ng sasakyang irarampa para lang magpasikat. Sus! Ang galing mo talagang magpanggap. Ninang, alam ko na sa wakas kung bakit siya marunong magmaneho. Bakit, inaanak? Dahil isa siyang magnanakaw ng sasakyan. Ano? Magnanakaw? Ng sasakyan? Tama, sigurado akong isa siyang magnanakaw ng sasakyan. Chiyumeng, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Anong ebidensya mo para sabing magnanakaw ng sasakyan si Ningching? Nakita nating lahat kung paano siya nagmaneho kanina. Kahit walang susi, sa pilitan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. At mano-manong pinaandar ang makina. Magnanakaw lang ng sasakyan ang gumagawa niyan. Sinira ng babaeng ito ang sasakyan ni President Liu? Hindi ito pwede. Kailangang malaman ito ni President Liu. Ay, oo nga. Hindi ko agad naisip yon. Tama nga ang sinabi mo. Ganyan nga magmaneho ang mga magnanakaw ng sasakyan. Sabi ko na nga ba, paano siya matututong magmaneho? Yun pala isa siyang kriminal. Ngayong lumabas na ang katotohanan, hindi naman pala siya mayamang dalaga, kung hindi, isa lang siyang magnanakaw ng sasakyan. Chiyumeng, huwag kang magkalat ng chismis at ang sabihin na magnanakaw ng kotse si Ningching, may ebidensya ka ba? Anong kailangang ebidensya? Hindi ba sapat na ebidensya ang mga ginawa niya? Brother Wantang, natatakot ka lang yata na malaman ng iba na naghanap ka ng magnanakaw ng sasakyan, kaya ba napipikon ka na? Atang, sabihin mo ang totoo sa iyong ina? Ano ba talaga ang trabaho nitong si Ningching? Kung bibigyan mo lang ako ng kahihiyan, huwag kang magre-reklamo kapag kinalimutan ko ng anak kita. Nay, sumusumpa ako sa langit, itataya ko ang lahat para rito. Si Ningching ay hindi isang magnanakaw? Hemp, anong silbi ng pagtaya sa buhay? Nasaan ang ebidensya? Ninang, kung gayon nga ang sitwasyon, hindi ba sabi mo ay galing siya sa mayamang pamilya? Magkano naman ang ibinigay niyang regalo? Walang perang regalo, nagdala lang siya ng ilang pasalubong. Pumunta rito para bumati, pero wala man lang perang regalo, at may ganang sabihing mayaman siya, pati pagyayabang na may 3 silang sasakyan. Sinong nagsabi na wala kaming perang regalo? Ilabas mo ang pera. Magkano ba ito? Oh, 10,000 dolyar lang? Bilang manugang, sa unang pagkakataon na makilala mo ang iyong biyanan, at sa kanyang ika-50 kaarawan, 10,000 lang ang ibibigay mo. Ano namang problema sa 10,000 dolyar? Hemp, bilang inaanak ay nagbigay ako ng 50,000 dolyar. Ngayon, anong masasabi mo? Kung wala ka namang kakayahan na maging manugang ni Pamilya Nangong, maging matalino ka at lumayas ka na lang. Nagpakuha na ako ng 1,000,000 dolyar?
parating na iyon agad. Napakayabang mo talaga, hindi ka ba natatakot mapahiya sa pinagsasabi mo? $1,000,000? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1,000,000? Sinabi mo pa. Puro lang siya kayabang, ni hindi nga makabili ng kotse. Nakisa ka lang sa traktora para pumunta rito, tapos magsasabing magbibigay ng 1,000,000 regalo? Paalisin niyo na siya agad. Huwag mo siyang hayaang ipahiya tayong mga kamag-anak dito. Ate, sumunod ka sa akin. Bakit mo naman kailangang magsinungaling ng ganyan? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mapahiya sa harap ng mga kamag-anak mo. At lalong hindi ko hahayaang ang ilang hambog na tao ay matalo ako. Ganoon ba? Siguraduhin mo lang na hindi ka matatalo sa akin. Nasaan ba yung 1,000,000 regalo niya? Ilabas mo yan para makita nating lahat. Huwag puro salita lang. Tatawagan ko na ang secretary ko ngayon din. Hahaha, Secretary Rao, ano ka? Nasa langit. Nasaan na ang regalong pinahahanda ko? Nakarating na ba? Chairman po, nakapasok na sana yon. Nandito na po agad. Sige, maghanda ka pa ng isang hanay ng mga kotse. Magkunwari ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya yan. Wow! Siguro ay ang panganay na manugang na ang nakabalik. Tingnan niyo kung gaano siya kabait sa kaniyang mga magulang. Oo, tama ka. Siya iyong nagpapatakbo ng mga proyekto sa syudad. Parang hindi naman. Sino naman kaya ito? Hinahanap nila ako. Sinasabi mo na ang taong ito na may magandang kotse ay hinahanap ka. Hindi ba makikita na lang natin mamaya? Tagapangulo. Hinahanap nga siya. Nasaan na ang regalo na ipinahanda ko sa iyo? Nandito po. Tita, ngayong araw ang inyong ika-50 kaarawan. Ito ang inihanda kong simpleng regalo para sa inyo. Sana po ay tanggapin ninyo. Ano pa bang inaasahan niyo sa kaniya? Siya ay isang hamak na manggagawa na nakasakay lang sa traktora pag-uwi. Anong klaseng mamahaling regalo ang maibibigay niya? Hindi kaya isang sako lang iyan ng patatas? Ha ha ha. Buksan na iyan. Ha ha ha. Ano po ba ito? Oo nga, ano ba talaga ito? Ang nasa loob nito ay isang sasakyan na nagkakahalaga ng $600,000 at may kasama ring bahay na nagkakahalaga ng $1,000,000. Ano ang sabi mo? Sinasabi mo bang ang laman ng bag na ito ay sasakyang 600,000 at bahay na $1,000,000? Talagang nagpapanggap siyang mayaman. Ano ba talaga ang nasa loob nito? Buksan mo ang bag para malaman natin ang totoo. Oo, dali buksan mo na. Tingnan natin kung totoo nga. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Isinama lang kita sa bahay para sa selebrasyon? Huwag kang gumawa ng problema. Paano na ako haharap sa kanila nito? Gusto mo bang malaman ang totoo? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi talaga ako yung pulubing nakita mo sa tabi ng daan, kundi ako ang nagtatago ng identidad na tagapagtatag ng Future Group. Ano? Hoy, anong binubulong-bulong ninyong dalawa dyan? Natatakot kayong mabuko, no? Ang taong gaya mo ay talagang ayaw umamin hanggat hindi pa nahuhuli. Talagang napakatigas ng ulo mo. Ano ba talaga ang nasa loob nito? Buksan mo at tingnan para malaman mo. Tama. Buksan nyo na. Oo, Ninang, buksan mo na agad para malaman niya na isa lang siyang katawa-tawang payaso. Pangwantang, magsabi ka sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang trabaho niya? Huwag mo akong hayaang maging katatawanan sa buong nayon. Ano pa ba ang magiging trabaho niya? Isa siyang magnanakaw ng sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Naku, Ninang, isipin mo. Nang dalhin siya rito ni Brother Wantang, sinabi niyang may-ari ng pabrika ang tatay niya, tapos bigla namang may lilitaw na babaeng tatawag sa kanya na chairman, pabago-bago ang pagkatao niya. Talagang feel niya ang pagiging boss. Huwag ka nang masyadong madaldal. Kung nanloloko ba o hindi, buksan mo na lang at tingnan. Sige, bubuksan ko. Para magkaalaman na tayo. Bubuksan ko na talaga. Wow! Ito ba ang bahay at kotse para sa akin? Totoo ba ito? Yayaman na tayo. Mukhang totoo nga. Ito nga ay tunay na titulo ng lupa at susi ng kotse. Mayaman ba talaga siya? Ano? Siguradong tunay ang mga iyan, di ba? Tunay nga na susi ng kotse at titulo ng bahay ang mga ito. Ito ay isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng $600,000 at isang bahay sa gitna ng syudad na nagkakahalaga ng $1,000,000. Totoo ba? Hindi ba ako nananaginip?
Anak, nakahanap ka nga para kay mama ng isang mayaman na mapapangasawa? Hahaha, gising ba talaga ako? Yayaman na ako ng husto. Ninang, huwag kang maniwala sa kanya. Siguradong niloloko ka lang niya. Narito na ang susi ng kotse at titulo ng lupa. Bakit, niloloko mo na naman ako? Che, ano naman ang mapapatunayan ng titulo at susi na iyan? Kung gusto mo niyan, kaya kong magdala dito ng isang sakong puno niyan. Sa mga nagtitinda ng laruan sa labas, kahit anong klaseng susi ng kotse ay meron sila. At isa pa, hindi lang titulo ang napepeke, pati ID ay napepeke na rin. Tama. Itong susi at titulong ito, sino ang nakakaalam kung totoo o peke ba ang mga yan? Hay! Walang galang. Nagagawa niyo pang pagdudahan na peke ang regalo mula sa aming chairman? Itigil mo ang pag-iinarte diyan. Kung totoo ngang totoo iyan, bakit hindi ka nagmaneho ng kotse papunta rito? Bakit susi lang ang ibibigay mo? Ang mga kotse ay nasa likuran namin. Parating na sila. Hahaha, napakayabang mo talaga. Kahit buong prosesyon ng mga kotse ay naimbento mo na. Hahaha. Ma, nakabalik na po kami. Naku, nandito na ang panganay na anak ko at ang asawa niya. Isang bihirang bisita, talagang nakakagulat. Ma, ito po ang handog namin ni Aishang bilang munting regalo para sa inyo. Nawa ay humaba pa ang inyong buhay at manatiling malusog at malakas. Naku, salamat talaga. Tapat na po na nandito kayo at masaya na ako. Bakit pa kayo nag-abala ng regalo? Ay, hindi lang po ito simpleng regalo dahil mayroon kaming napakalaking handog para sa inyo. Ano? Meron pa kayong napakalaking handog? Ano naman kaya iyon? Ako si Sun Xiaoxiao, ang asawa ng panganay ni Pamilya Nangong. Ngayong kaarawan ng biyenan ko, magreregalo ako ng $100,000. Talagang mayaman nga sila. $100,000 agad ang binigay. Ma, nasa loob po ng card ang pera. Kayo na po ang bahalang mag-withdraw. Ang password ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aba, suwerte ng pamilya Fang na nakahanap si Ashu ng ganito kagandang babae. Tang, nakikita mo ba yan? Ito ang tunay na mayaman. Ibinigay agad ang card matapos sabihing $100,000. Pasensya na po, masyadong malaki ang laman ng card ko, kaya hindi magandang ibigay bilang regalo. Ningching, bakit ka nandito? Girlfriend siya ni Atang. Pumunta siya rito para batiin ako sa kaarawan ko. Ano? Siya ang girlfriend ni Atang? Girlfriend siya ng kapatid ko. Oo, bakit po? Nakakaloka ito. Hindi sa pinsan. Bakit mo siya ginawang girlfriend? Dinala mo pa siya rito. Ano naman kung girlfriend ko siya? May problema ba doon? Hindi lang basta problema. Talagang napakalaking problema nito. Diyos ko, may problema ba ang mga mata mo? Bakit mo siya ginawang girlfriend? Ashu, linawin mo ang sinasabi mo. Ex-girlfriend ko siya. Binasura ko na siya. Hindi ko akalain na ituturing mo siyang basura at pupulutin pa. Anong sabi mo? Ex-girlfriend mo siya? At binasura mo pa? Kailan pa to? Bakit hindi ko alam? Noong kapagtapos lang natin sa kolehiyo. Hindi kami nagtagal at nang malaman kong wala silang pera at sadyang mahirap sila, iniwan ko agad siya. Ano? Exu, totoo ba ito? Wala silang kahit ano? Siyempre naman. Noong una, dahil mukha siyang malinis at disente, akala ko tagalungsod siya. Hindi ko akalain na taga-probinsya lang pala siya. Ang nakakatawa pa, sinabi niya na handa siyang makasama ako na magtrabaho para kumita ng pera. Pagkatapos, totoong nagtrabaho nga siya bilang hamak na manggagawa. Totoo ba iyan? Manggagawa lang siya? Binasura ko na nga siya. Tingin mo ba magsisinungaling pa ako? At ngayon, wala na nga siyang trabaho, mas miserable pa siya kaysa sa isang ordinaryong trabahador. Ano? Mas miserable pa siya sa manggagawa. Ano na ang ginagawa niya ngayon? Nakita ko pa siya sa kalye kahapon, namamalimos na. Pulubi pala siya. Grabe naman, nakakahiya. Ano? Ashu? Totoo ba ang sinasabi mo? Pulubi ba talaga siya? Shu, hindi ka ba nagbibiro? Isa ba siyang pulubi? Nay, tingin niyo po ba ay magsisinungaling ako? Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo ang asawa ko. Kilalang kilala nila ang isa't isa. Aking mabait na manugang. Kilala mo ba siya? Kilala ko po siya. Kaya lang ayoko na siyang banggitin pa. Ang dati kong katabi sa upuan, isa palang pulubi ngayon. Ningching, kung gusto mong maging pulubi, panindigan mo na lang iyan. Bakit mo pa tinutukso ang kapatid ng asawa ko? Sun Xiaoxiao, masyado ka nang mayabang dahil lang sa kaunting swerte.
Anong karapatan mo? At saan ka kumuha ng lakas ng loob na diktaan ako sa kung anong dapat kong gawin? Anong sinabi mo? Alam mo ba kung gaano na ako kayaman ngayon? Sinasabi mo bang wala akong karapatang pagsalitaan ka? Hindi ko alam eh. Sige, sabihin mo sa akin. Hon, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo para mahiya naman siya sa sarili niya. Sige, Ning Ching, dahil gusto mo talagang ipahiya ang sarili mo sa harapan ko, pagbibigyan kita. Ako si Sun Xiaoxiao. Galing tayo sa iisang baryo. Magkaklase. At magkatabi pa. Dati, matalino ka at ako naman ang huli. Pero noon lang iyon dahil hindi ko sineryoso. Sung taon na ang lumipas, natutunan kong magsumikap, naging kontraktor na ako sa lungsod, habang ikaw naman, nauwi lang sa pagiging isang pulubi sa lansangan. Ngayon, alam mo na ba ang yaman ko? At sa tingin mo ba ay wala pa rin akong karapatang insultuhin ka? Nagpapatayo siya ng malalaking gusali. Mayroon siyang bilyon-bilyong dolyar. Napakayaman na niya talaga. Pinapahiya niya ako. Pero alam mo ba kung gaano ako kayaman? Masyado siyang mababa kumpara sa akin. At lahat ng tinatamasa niya ngayon ay galing lamang sa itinira ko mula sa limos na ibinigay ko sa kanya. Anong sabi mo? Lahat ng meron ka ay galing lamang sa limos ko. Para kang pulubi na umaasa lang sa bigay ng iba. Napakawalang hiya mo talaga. Wala kang kapalupalat. Ading, sabihin mo na sa akin agad kung anong klaseng panloloko ang ginamit niya para lang sumama ka sa kanya. Sakto at nandito ang buong pamilya at mga kamag-anak. Tutulungan ka naming makamit ang katarungan at parusahan ang manlolokong ito. Tama, Atang, magsalita ka na. Paano ka nagawang lokohin ng babaeng ito? Bilis, magsalita ka. Fang Wantang. Huwag mong sabihing siya ang dahilan kung bakit mo ako tinatanggihan, ang mabuting girlfriend na nahanap mo. Nagkukunwari siyang mayaman at nagpapanggap pang anak mayaman. Oo nga, kapatid. Magsalita ka na. Paano ka ba niya nagawang malinlang at maloko? Kahit pa magkababayan kami at magkaklase noon. Gagawin ko ang tama kahit kauri ko pa siya. Para ipaglaban ang katarungan para sa iyo. Hindi niya ako niloko. Sinasabi mo pang hindi kanya niloko. Gayong halata naman ang katotohanan. Naku po, Brother Wantang, anong klaseng gayuma ba ang ginawa niya sa iyo? Totoo yan. Kinumpirma na ng kuya at ate mo na isa lamang siyang pulubi. Bakit? Gusto mo pa rin ba siyang pagtakpan? Bistado na ang lahat. Pinapayuhan kitang umami na. Sabihin mo, hindi ba't isa kang pulubi sa lungsod? Pulubi? Ang lakas ng loob mong insultuhin ang aming chairperson bilang isang pulubi? Gusto mo bang malintikan? Teka, hindi. Inilalantad lang namin ang manlolokong ito. Ano bang pakialam mo rito? Ako ang sekretarya ng chairperson na si Future Group. Siya ang aming tagapangulo. Ano? Sinasabi mo na siya ang tagapangulo ng Future Group? Siyempre po. Nababaliw ka na ba? Sinasabi mo na ang isang pulubi ay ang tagapangulo ng Future Group? Alam mo ba kung anong klaseng institusyon ang grupong iyon? Tama. Ang Future Group ay ang pinakamayamang grupo sa probinsya ng Nan. Ang tagapagtatag na si Diyos ng kotse ay isa ring alamat sa mundo ng pananalapi. Hindi lang lampas sa $100 milyong ang halaga niya, napakahiwaga rin niya. Sinasabi mo talaga na ang pulubing ito ay ang tagapangulo ng Future Group? Kapag nalaman ito ng Future Group, paniguradong paparusahan kanila ng matindi, hindi ba? Maliit na bagay lang ang maparusahan, huwag mo lang kaming idamay lahat sa huli. Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Ang nasa harap niyo ay ang tunay na tagapangulo ng Future Group. Pinayuhan ko na kayo. Kung magagalit niyo ang aming tagapangulo ng grupo, panagutan niyo ang magiging kahihinatnan nito. Naku, natatakot talaga ako. Bakit? Dahil hindi ka makapangloko, pananakot na ba ang ginagawa mo ngayon? Talagang matigas ang ulo nyo at ayaw makinig. Dati ko pa sinabi sa inyo, matagal ko nang kilala si Ning Ching. Ako ang tumitingin sa kanya noon hanggang sa tinapon ko na lang siya dahil sa pandidiri. Kailangan mo pa talagang magyabang dito? Huy, asawa! Hindi ba kumuha ka ng litrato niya kahapon habang namamalimos siya? Ilabas mo ang litrato para mapatunayang nagsisinungaling siya. Oo nga, tama. Hemp, ilalabas ko na ang litrato ngayon din para makita ninyong lahat. Tingin dito, isa siyang tunay at totoong pulubi. Isa talaga siyang pulubi. Walang hiya siya. Isa nga siyang pulubi. Nauto po ako. Nay, sinabi ko na po sa inyo na isa siyang manloloko. Hindi lang kayo naniwala.
Nagpapanggap pang may-ari ng pabrika na may regalong $1,000,000, may sasakyang nagkakahalaga ng daang-daang libong dolyar, at bahay na milyon-milyon ang halaga. Nakakatawa talaga. Talagang nakakahiya po ito. Isa kang hamak na manloloko, kunin mo na ang peking gamit mo at umalis ka na. Ang nasa loob ng bag na ito ay tunay na regalong $1,000,000. Sigurado ka bang ayaw mo? Huwag kang magsisisi. Manloloko ka. Niloko mo ang anak ko, binigyan ako ng peking gamit, at sasabihin mo pang magsisisi ako? Pangwantang, sabihin mo sa akin, paano ka nalinlang ng pulubing ito? Ngayon pagbabayarin ko siya para sa iyo. Oo nga naman, Didi. May nakuha ba siyang anumang pera o gamit mula sa iyo? Sabihin mo sa amin, nandito kami para protektahan ka. Hindi po siya manloloko. Ginawa ko po ito ng kusa. Ano? Ginawa mo ng kusa? Ibig mong sabihin ay alam mong pulubi siya, pero pinili mo pa ring sumama sa kanya? Hindi po sa ganoon. Kung ganoon, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko po siya girlfriend. Nirentahan ko lang po siya. Ha? Nirentahan lang. Anong sinabi mo? Rinentahan mo lang siya? Matagal ko nang sinabi yan. Isa siyang manloloko. Ayaw niyo pa rin bang maniwala? Halatang para lang may maipakita siya kaya siya nagrenta para iharap sa pamilya niyo, HMP. Pangwantang? Nababaliw ka na ba? Bakit mo kailangang magrenta ng girlfriend? Hindi ba dahil sa pinipilit niyo ako? Sabi niyo, para hindi na magsalita ang mga kamag-anak natin, kung wala talaga akong girlfriend, anong gagawin ko? Kaya nagrenta na lang ako. Talagang bibigyan mo ako ng sakit sa ulo. Ipinahiya mo ng husto ang mukha ko. Tama nga, Pangwantang. Ipinapahiya mo ang ating buong pamilya. Dahil walang girlfriend selebrasyon, ay nagrenta pa talaga siya. Sobrang nakakahiya. Kahit na wala ka talaga mahanap, hindi mo kailangang magrenta. Ang gwapo mo pero wala ka pa ring mahanap na babae. Kailangang magrenta pa. Nakakahiya. Siguradong ang pulubing siningching na ito, ginamitan ng matatamis na salita ang kapatid ko. Tama, Ningching. Sabihin mo kung paano mo niloko ang kapatid ko. Kung sasabihin mo ang katotohanan, baka sakaling mapagpasensyahan pa kita. Kung hindi, yari ka sa akin. Sandali, tama na. Huwag na kayong mag-away. Ako ang nagrenta sa kanya, hindi niya ako niloko. Isisend ko na sa'yo ang $200. Umalis ka na muna. Huwag na ang pera. Handa akong magparenta sa'yo ng libre habang buhay. Sino ang nag-usog ng sasakyan ko? President Liu, siya po ang gumalaw. Ano? Magnanakaw ba siya? Lakas ng loob niyang nakawin ang kotse ko? Anong sa tingin nyo? President Liu, wala kayo dito, wala ring susi ng kotse. Paano niya nabuksan ang pinto? At paano niya napaandar ang makina? Kung hindi siya magnanakaw, ano pa siya? Chi Yumeng, huwag mo akong gawa ng kuwento. Ako pa ang naggagawa ng kwento? Maraming saksi dito, sino ang hindi nakakita? Kung paano mo pinuwersang sirain ang sasakyan ni President Liu at paandarin ang kotse. Kitang-kita naming lahat ang ginawa mo. Kung hindi lang kami nakatingin, kanina mo pa natangay ang kotse. Walang hiya ka. Talagang sa akin ka pa magnanakaw? Ipaliwanag mo ng maayos ito sa akin ngayon din. Kundi ay magtatawag agad ako ng mga tao para ipakulong ka. Huwag po kayong makikinig sa mga kasinungalingan niya. Ang sasakyan niyo po ang nakaharang sa daan. Tinulungan ko lang po na iusog. Maraming saksi dito ang nakakita. Talaga? Ang kotse ko ang nakaharang sa daan? Nakita mo ba? O baka ikaw nakita mo? Ako? Wala po akong nakita. Wala po. Wala po kaming nakita. Dali, tingnan niyo po President Liu. Sinasabi ko na ngang nagsisinungaling siya. Wala man lang makapagpatunay para sa kanya. Kaya kong magpatunay. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko na sa kabila ng lahat, ipinagtatanggol mo pa rin ako. Tingin ko ay mabuti kang lalaki. Handa akong bantayan ka habang buhay. Nababaliw ka na ba? Isang pulubi. Kung umasta ay parang napakamatulungin. Ngayon ko lang nakita ang isang taong talagang walang hiya. Kahit ang asyo namin ay ayaw sa iyo. Akala mo ba ay karapat-dapat ka sa aming etang? Uy Ninang, nakalimutan mo na ba? Kriminal siya at magnanakaw ng kotse. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Magnanakaw ng kotse. Anong ibig mong sabihin? Noong nakaraan, may isang kotseng nakaparada sa daan at nakaharang ito sa ibang sasakyan. Wala doon ang may-ari at wala ring susi ang kotse. Magpasikat, binuksan niya ang pinto gamit ang kanyang mga kamay, mano-manong pinaandar ang makina. Ang mga ganitong galawan ay gawain lamang ng mga sanay na magnanakaw ng kotse, di ba? Magaling ka talaga, Ningching. Hindi ko akalain na sa lakas mong iyan, ay mas pipiliin mong maging pulubi, at ngayon ay nagnanakaw pa ng kotse. Sabihin mo sa amin ang totoo. Ano pang mga krimen ang ginawa mo? Kaninong kotse ang ninakaw mo? Gusto mo ba talagang malaman? Siyempre, mas mabuti pang magsabi ka na ng totoo. Sige po.
Uunahin kong ipaliwanag kung bakit nagpanggap akong pulubi dahil sa sobrang dami ng pera ko, hindi ko na ito maubos-ubos. Naisip ko na parang wala nang saysay ang buhay ko. Kaya gusto kong gamitin ang yaman ko para tumulong sa iba. Pero hindi ako pwedeng tumulong basta-basta. Kaya nagpanggap akong pulubi sa lansangan na makita kung sino ang may mabuting puso at awa at doon ko nakilala si Tang. Ano ang sabi mo? Anong sabi mo? Marami kang pera na hindi maubos-ubos kaya nagpanggap kang pulubi? Anong sabi mo? Sa sobrang dami ng pera mong hindi maubos-ubos, magpapanggap ka pang maging profesional na pulubi? Hindi ako tunay na pulubi. Nagpapanggap lang ako. Ha 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 ha. Nakakatawa ka talaga. Mahigit 20 taon na akong nabubuhay. Pero ngayon lang ako nakarinig ng taong sobra-sobra ang pera na hindi na raw maubos kaya nagkunwaring pulubi. Uy, may naniniwala ba sa inyo? May pera na hindi maubos-ubos kaya dati sabi mo pa tutulungan mo ako magtrabaho para buhayin ako. Ang resulta, sarili mo nga muntik nang mamatay sa gutom. Ito na talaga ang pinakakatawa-tawang joke na narinig ko. Paano namang may taong magpapanggap na pulubi para manloko, tapos nung mahuli, sasabihin na nagkunwari lang siya. Totoo, bumagsak na siya sa punto na pinapaupahan ng sarili bilang peking girlfriend. Sira na ang reputasyon nating mga babae dahil sa kanya. Sabi pa niya marami siyang pera, napakawalang hiya talaga. Tinuruan na tayo ng mga ninuno natin kung paano mamuhay. Huwag titingin sa panlabas na anyo. Sayang at ayaw nyo talagang makinig. Tigil na. Ningching, huwag ka nang magsinungaling. Ulinlangin pa ang sarili mo. Okay? Ngayon ang 50 kaarawan ng nanay ko. Huwag kang magkalat dito. Umalis ka na. Oo nga, lumayas ka na. Naging kaklase kita at katabi sa upuan, kaya alam ko kung anong klaseng tao ka. Masyado kang mapanlinlang. Nahihiya ako para sa iyo. Fang Wantang, ikaw ang may kasalanan nito. Paalisin mo na siya. Umalis ka na lang po. Sino ang naggalaw ng sasakyan ko? Si President Liu po, siya ang gumawa niyon. Ano? Isa ba siyang kriminal? Naglakas loob siyang kunin ang sasakyan ko. Sa tingin mo, si President Liu, hindi mo siya kasama at wala ka ring susi. Paano niya nabuksan ang pinto ng sasakyan at paano niya napaandar iyon? Kung hindi siya isang magnanakaw, ano pa ba siya? Chi Yumeng, huwag kang basta-basta magparatang. Ako pa ang nagbibintang. Maraming nakasaksi rito. Sino ba ang hindi nakakita kung paano mo pinuwersang buksan ang sasakyan ni President Liu at napaandar ito? Kitang-kita namin ang lahat. Kung wala kami rito para bantayan ka, kanina mo pa natangay ang sasakyan. Walang hiya ka. Naglakas loob kang kuhanin ang gamit ko. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin ngayon, kundi ay ipapakuha kita para maipakulong sa mga pulis. Huwag kang maniwala sa mga gawa-gawa niya. Nakaharang ang sasakyan mo sa daan, kaya tinulungan ko lang itong iusog. Maraming tao ang nakakita niyon dito. Ganun ba? Nakaharang ba ang sasakyan ko? May nakakita ba sa inyo? O ikaw, may nakita ka ba? Wala. Wala po akong nakita. Wala talaga po. Bilisan mo, President Liu, tignan mo. Sabi ko na nga ba, nagsisinungaling lang siya. Wala man lang makapagpatunay para sa kanya. Ako ang magpapatunay. Nawawala ka na ba sa sarili? Hanggang ngayon ba ay kinakampihan mo pa rin siya? Ikaw yata ang nawawala sa sarili. Maliwanag na nakaharang ang sasakyan sa daanan ng iba, kaya naging mabuti ang loob niya at inurong ang sasakyan. Bakit kailangan mo pang gumawa ng kwento para siraan siya? Sinasabi mong inurong lang niya ang sasakyan? Inurong lang ba talaga niya? Kung gustong iparada ng may-ari ng President Liu ang sasakyan sa gitna ng kalsada, kailangan pa ba iyong galawin? Tama. Ang sasakyang iyon ay isang dekala na nagkakahalaga ng $500,000 para na rin iyong bahay na tumatakbo. Hindi ito basta-basta pwedeng hawakan ng kung sino-sino lang. Sabihin mo, paano mo pagbabayaran ang paghipo sa sasakyan ko? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakaharang ang sasakyan mo. Tumulong lang akong iurong iyon. Ano namang espesyal sa sasakyang nagkakahalaga lang ng $500,000? May isang bodega ako niyan sa bahay, at ang pinakamura ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Sino naman ang magkakagusto sa bulok mong sasakyan? Hindi ito katanggap-tanggap. Naglakas loob ka pang tawaging bulok ang $500,000 kong sasakyan. Wala ka talagang hiya. Isang hamak naman loloko na nabubuhay lang sa pamamalimos. Tapos sasabihin mong bulok ang sasakyang nagkakahalaga ng $500,000. Wala ka talagang alam sa mundo. Napakayabang mo. Sa tingin ko, kayo ang walang alam sa mundo. Ang katayuan ng chairman ay parang bituin sa langit. Paanong ang mga tulad nyo ay may karapatang pagtawanan siya? Ha? Sinasabi mong bituin siya sa langit? Ha ha ha. Wala siyang kahit na ano. Nagpaparenta lang siya ng sarili para maging girlfriend, may karapatan ba siya?
ang manufacturer ng Rolls-Royce, ang nangungunang kumpanya sa World 500, ang chairman ng Waylay Group, ay hindi mo man lang magawang irespeto. Sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang nararapat sa kanya? Sus! Napakawalang hiya. Buti na lang at hiniwalayan ko na siya. Tama na, Secretary. Hindi kailangang makipagtalo sa mga taong ito. Nasaan na ang prosesyon ng mga sasakyan na pinahanda ko? Bakit wala pa rito? Tatawagan ko po muna para madaliin. Ay, sino naman ang VIP na dumating na ito? Para ba iyan sa selebrasyon ng iyong kaarawan, ate? Grabe, napakaganda talaga ng mga koneksyon ni Pamilya Nangong. Napakagarang kumpanya ng mga sasakyan. Baka mayaman galing sa lungsod. Sino kaya ang panauhing iyan? Pupunta ako roon para asikasuhin sila. Sino pong bisita ang pumunta rito para batiin ako sa aking kaarawan? Umalis ka riyan. Wala kang kinalaman dito. Tagapangulo, dumating na po ang mga sasakyang hiniling ninyo. Ano? Sa kanya ang mga sasakyang iyan? Hindi maaari. Talaga bang mayroon siyang ganyang karaming sasakyan? Ano uli ang sinabi mo kanina? Sabi mo nagpapanggap lang akong mayaman at nagsisinungaling ako tungkol sa pagkakaroon ng mga sasakyan. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tumingin ka. Mayroon ba akong mga sasakyan? Imposible ito. Malinaw namang isang pulubi ka lang. Paanong nagkaroon ka ng ganyan karaming sasakyan? Tama iyan. Ang isang babaeng umaasa sa pagtatrabaho para buhayin ako. Paanong magkakaroon ng napakaraming sasakyan? Oo nga, magkababayan tayo at magkaklase sa iisang mesa. Hindi ba kilala na kita? Siguradong para lang sa reputasyon mo. Narkila mo lang ang mga iyan para magpasikat. Tama. Siguradong nirenta mo lang ang mga iyan para lang hindi ka mapahiya. Tama, sang-ayon kami. Siguradong nirenta lang iyan. Tama. Talagang ayaw niyo pang sumuko. Ilabas ang sertipiko ng bagong sasakyan na ihahanda ko sanang regalo ngayong araw at ipakita sa kanila ng maigi. Opo. Ano? Tagapangulo. Mauna na kayo sa mga gawain niyo. Opo. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti. Heto ang certificate ng bagong labas na sasakyan. Sa akin ang lahat ng sasakyang ito, hindi ito arkilado. Paano itong mangyayari? Paanong nagkaroon ka ng isang buong fleet ng mga sasakyan? Dati-rati ay wala kang wala. Paano ka nakabili ng ganito karaming sasakyan? Sa kaniya nga ba talaga? Bakit nangyari ito? Ang babaeng kinutya ko dati at ang babaeng magtatrabaho sana para buhayin ako, saan siya nakakuha ng ganoong kalaking pera para pambili ng lahat ng ito? Kung paano ako nagkaroon ng ganito karaming sasakyan, ay hindi mo na kailangang malaman. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Na hindi ko pwedeng hawakan ang sasakyan mo? Paano mo gustong bayaran kita? Kahit alin sa mga sasakyang ito ay hamak na mas maganda kaysa sa sasakyan ko, ang halaga nito ay hindi kayang tumbasan. Sino ka ba talaga? Paano ka nakakabili ng ganito karaming sasakyan? Sinabi na sa inyo ng sekretarya ko dati na ako ang tagapagtatag at tagapangulo ng Future Group. Sapat na ba iyon para magkaroon ako ng ganito karaming sasakyan? Ano? Ang tagapangulo ng Future Group? Hindi maaring maging siya iyon. Iyong walang kwentang chairman na iyon. Dahil magkasama kaming lumaki mula pagkabata. At kilalang kilala ko siya. Mahirap lang ang pamilya nila noon, hindi nakatiis sa hirap ang nanay niya. Kaya ipinagpalit ang tatay niya at sumama sa iba. Tofu at adobo lang ang ulam niya sa kanin. Kumakain lang siya sa sulok. Naawa pa nga ako sa kanya noon. Paminsan-minsan ay binibigyan ko siya ng pancake para makatikim man lang siya ng masarap. Hindi siya nakapag-aral at napunta lang sa vocational school. Ang isang taong tulad niya. Paano magiging chairman ng Future Group? Ningching, ikaw na mismo ang magsabi. Tama ba ang mga sinabi ko? Totoo ang lahat ng sinabi mo. At dahil nga doon, dahil sa pagbibigay mo sa akin ng pancake noon, ay gumawa ako ng paraan para matulungan ka.
Tinulungan kita para makuha mo ang mga proyekto, para maging boss ka sa konstruksyon, at para yumaman. Hindi ko akalain na noong yumaman ka na ay nakalimot ka na sa iyong pinagmulan. Naging masama ang iyong ugali, at kinalimutan mo na pati ang mga malapit sa iyo. Mukhang hindi mo pa talaga kayang pangatawanan ang iyong kayamanan. Anong sinasabi mo? Hahaha, ikaw ang nagbigay sa akin ng mga proyekto para maging boss ako? Nababaliw na ba siya? Akala niya talaga ay isa siyang Diyos na kaya niyang gawin ang lahat. Inamin na nga niya na hindi siya makabili ng sariling pancake noon. Tapos ngayon, magbibigay siya ng mga proyekto sa iba? Correct. Sa kahit anong anggulo ko siya tingnan, hindi siya mukhang mayaman. Lalo na ang maging isang malaking tao tulad ng chairman ng Future Group. Ningching, ikaw na mismo ang magsabi. Paano mo ninakaw ang mga kotseng ito? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, ingat ka dahil ipapakulong kita sa mga pulis. Huwag mo nang tawagan ng mga pulis. Kapag kinuha ko na ang iyong mga proyekto, doon mo malalaman kung ano ang totoo. Ano? Kukunin mo ang mga proyekto ko? Maghintay ka lang na tumawag ako at malalaman mo rin. Itigil na agad ang lahat ng proyekto para sa San Xiao. Puro ka lang naman arte. Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako? Masyado siyang nagpapadala sa pag-arte niya. Pinapaniwala niya ang sarili niyang mayaman siya. Tama na, huwag ka na magpanggap na malakas. Kapag nagalit sila ng husto, hindi na kita matutulungan. Mas mabuting umalis ka na lang. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Nadismaya ako sa mga tao rito, pero masaya pa rin ako dahil nakilala kita. Napakabait mo. Kung maaari, gusto kitang pakasalan. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Tingnan nyo, tama ako, di ba? Lumabas din ang tunay niyang kulay. Ngayon, napakasimple lang ng nangyari. Isa lang siyang pulubi. Nagkataong nakilala ang pinsan ko na pinipilit na magpakasal ng nanay niya, kaya dahil sa taranta ay nagbayad siya ng $200, narentahan siya bilang pansamantalang girlfriend. Pero ang babaeng ito, nasungkit ang yaman at itsura ng pinsan ko, kaya ambisyon niyang tutuuhin ang pagpapanggap at nagkunwaring isang mayaman. Sipin nyo, ang naman, taong iyon ay sikat sa buong bansa bilang henyo sa pananalapi. Kaming mayamang binata ang nagkakagusto sa kanya. Ano niya magugustuhan ang pinsan ko? Tama, ang magiging tagapangulo ng Future Group, ang ganoong klase ng makapangyarihang tao na pinalilibutan ng mga gwapong lalaki. Bakit naman pupunta sa ganitong liblib na lugar para lang magtapat sa kapatid ko? Ikaw na sinuka ko, nang manloloko ka, napakawalang hiya mo talaga. Napakasalbahe mo. San Xiao, di ba sabi mo lang kanina ay kukunin mo ang proyekto ko? Bakit parang ang tahimik yata ngayon? Huwag kang mainip. Maya-maya lang ay mangyayari ang gusto mo. Sige nga, nakikiusap ako. Bilisan mong gawin ang sinasabi mo. Masyado na kasing marami ang pera ko. Napapagod na ako. 3, 2, 1. Ningching, hanggang ngayon ba naman ay gusto mo pa ring ipagmalaki na ikaw ang foreman? Wala ka namang ibubuga. Bakit mo inutusan si Dewang Construction na ihinto ang lahat ng pakikipagtulungan sa amin? Dahil ang may-ari ng Dewang Group na si Jiang Dewang ay ako rin ang nag-angat? Naintindihan mo ba? Si Jiang Dewang at President Jiang? Tinulungan mo rin silang umasenso? Hindi maaari, imposible iyan. Si President Jiang ay isang kilalang higante sa larangan ng real estate. Sasabihin mo talaga na ikaw ang tumulong sa kanya? Hump. Totoo yan. Ayon sa balita, si President Jiang ay mahigit 50 taong gulang na, habang ikaw, nasa unang bahagi pa lang ng iyong 20. Anong karapatan mong sabihin na tinulungan mo si President Jiang? Tama. Siguradong nagbibida-bida lang siya. Pero bakit pagkatapos niyang tumawag, biglang itinigil ng Dewang Group ang negosyo ng aking manugang? Mukhang ang babaeng ito ay talagang may kakayahan. Naku, mas mabuting umalis na lang agad. Siya nga pala, asawa. Hindi ba't si Miss Jiang ng Dewang ay ate-atehan mo? Humiling ka ng tulong sa kanya? Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan iyon. Ang Dewang Group ay koneksyon ng ate-atehan ko. Tatawagan ko siya ngayon din. Oh, talo ka, uminom ka na. Sabay-sabay tayong uminom, hali kayo. Halo? Ano ang atin, kapatid?
Mahal kong ate. Ganto po kasi iyon. May isang tao dito na nagsasabing siya raw ang boss sa likod ng Dewang Group, na hindi ko naman narinig kailanman. Wala talaga akong alam tungkol sa kanya. Gusto pa niya akong ipa-blacklist. Totoo po ba ito? Ano? Bakit may mag-uutos kay Dewang na i-blacklist ka? Sinong napakatapang na gumawa niyan? Hindi ito katanggap-tanggap. Sino ang mapangahas na to para sirain ang reputasyon ng Dewang Group? Bantayan mo siyang mabuti, pupuntahan ko siya ngayon para tapusin ito. Tara na mga sis, haharapin natin ang mga yan. Yumabang ka pa? Mamaya ka sa akin. Lagot ka talaga. Siya nga pala. Asawa ko. Anong sabi ng ate-atehan mo? Ang sabi niya ay wala namang ganong klaseng tao. Pupunta siya rito para ilantad ang totoo at sisiguraduhin niyang pagbabayarin ang babaeng yan. Ano? Ang binibini ng Dewang Group ay pupunta rito sa baryo natin? Siyempre ate-atehan ko siya. Kapag may problema ako, personal siyang pupunta rito. Naku, napakabuti mo talagang manugang. Talagang napaka-importante mo palang tao. Ang Dewang Group ang pinakamalaking kumpanya sa konstruksyon sa buong probinsya. Kung ang binibini ay personal na bibisita sa baryo natin, at kung susubukan nating pakiusapan siya, posible na sa hinaharap. Hindi na tayo mauubusan ng trabaho. Tama po, dahil lahat ito sa connection ni Bebby. San mamaya po, Bebby? San ay tulungan mo kaming pagsalitaan ng maganda. Walang problema. Pagkatapos siyang tapusin ng aking ate mamaya, ako na ang bahalang mag-ayos ng trabaho niyo. Wow, talaga. Salamat, Bebe. San, maraming salamat po talaga. Ningching, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka ngayon sa harap ko, habang may oras pa para magmakaawa. Mamaya ay malalaman mo kung Sino ba talaga ang luluhod para magmakaawa? Sino ang may lakas ng loob na manirang puri sa aming Dewang Group? Ate, nandito ka na. Sino ang nagsabi na siya ang taga-suporta ng aking Dewang Group? Lumabas ka riyan. Siya nga iyon. Ikaw. Anong sinasabi mong taga-suporta ng Dewang Group? At binalak mo pang iban ang kapatid ko? May problema ba doon? Ako ang senyorita ng Dewang Group at ang tagapagmana ng Dewang Group. Bakit hindi ko alam na mayroon akong taga-suportang katulad mo? Oo nga, tama siya. Anong tinitingin-tingin nyo? Bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Mandaraya, Pulubi, magsalita ka. Hindi ba't napakagaling mong magsalita kanina? At ang yabang mo pa. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Maya-maya ay may tinatawagan ka. At tinatakot mo pa ako. Akala ko naman ay may ibubuga ka talaga. Ngayon at nandito na ang Dewang Group, senyorita, para ibunyag ang totoo. Ano pa ang masasabi mo? Senyorita ng Dewang Group. Pasensya na sa sasabihin ko, pero wala ka pang karapatang kausapin ako. Mas mabuti pang ang tatay mo mismo ang kumausap sa akin. Napakawalang hiya. Zhang Fan, harap-harapan kanilang hinahamak. Ang senyorita ng Dewang Group ang susunod na tagapagmana ng Dewang Group. Tapos sasabihin niyang wala siyang karapatang kumausap sa kanya. Nakakatawa, nababaliw na siya. Inuutusan kita ngayon. Sampalin mo ang sarili mo rito sa harap ko at humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, ay sisiguraduhin kong mawawalan ka ng puwang dito sa probinsya ng Nan. Ako, mawawalan ng puwang? Gusto mo bang tumawag ako ng isang tao para ipakita sa iyo kung sino talaga sa atin ang mawawalan ng puwang dito? Jiang Dewang, may problema ka. Pumunta ka na ngayon din sa nayon ng Song Pamilya ng Ong. Darating ang tatay mo sa lalong madaling panahon para turuan ka ng leksyon. Sinasabi mo bang tinatawagan mo ang tatay ko? Siyempre, hindi ko na matiis ang isang sinungaling na tulad mo. Nasa ibang bansa ang tatay ko, walang charge, at naka-off ang cellphone niya, kaya hinding-hindi mo siya matatawagan. Nagpapanggap ka pa rin. Tama, tinangka na naming tawagan ng chairman noong papunta pa lang kami, pero hindi siya maabot. Nag-aakto ka pa rin. Zhang Fan, tawagan mo na sa harap niya para mabuking na ang manlolokong ito. Sige ba? Bubutasin ko ang kasinungalingan mo sa harap mo mismo. Panoorin mo, tatawagan ko si Papa. Paumanhin, ang numerong denial ninyo ay hindi parehistrado. Pakitingnan ang numero at subukan muli. Ang gumagamit na inyong tinatawagan ay kasalukuyang naka-off. Walang hiya kang sinungaling. Narinig mo ba? Nakita mo ba? Naka-off ang phone, hindi talaga siya maabot. Nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon. Ganyan dapat ang ate ko. Isang galaw lang, pahiya agad siya.
Ninong, ang lakas ng loob mong subukang lokohin si Dewang Group. Parusahan siya ng matindi agad, pagkatapos ay itapon siya sa kulungan. Hindi ka na makakalaban? Hindi ka na magyayabang ngayon. Hehehe. Handa na akong magsilbi kay Binibini. Tapusin na natin siya. Tingnan ko lang kung sinong mga has na lumapit sa kanya. Sa isang manloloko na tulad mo, nais mo ba talagang galitin ang buong baryo? Ito ang nayon ng Song, 800 taon simula nang ipinasa ang katapangan ng mga tao rito sa nayon ng Song. Hindi ito ang lugar para magkalat ka. Huwag mo na silang inisin. Hindi mo talaga sila kakayanin. Humingi ka na muna ng tawad at pakikiusapan ko ang kuya ko para sa iyo. Huwag mo nang asahan. Hinding-hindi ako tutulong sa isang pulubing manlolokong yan. Tama si Etang. Sa ganitong pagkakataon, ipagtatanggol mo pa rin ba siya? Huwag kang makiusap sa kanila, ayos lang ako. Nasa panganib na tayo. Bakit nagmamagaling ka pa rin? Nagalit mo na ang Dewang Group. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Wala nang takas dito. Teka lang. Anak, pumunta ka rito. Hayaan mo na siya. Ipapahiya niya lang tayong buong pamilya. Tita, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon na ang magpapahiya sa inyo at sa inyong pamilya ay hindi ako, kundi si Sun Xiaoxiao. Tigil na. Dalaga ka pa namang tao, maayos pa naman ang pangangatawan mo. Ano bang hindi mo kayang gawin? Kahit na maging tagawalis ka lang ng kalsada ay mabubuhay ka, di ba? Ngunit mas pinili mong maging pulubi at isa pang manloloko. Huli ka na nga pero wala ka pa ring pagsisisi at may kapal pa ang mukha mo na sumagot. Uy, sino nga ba ito? Ang itinuturing pala nating bayani? Tama. Ako pa raw ang nagbibigay ng kahihiyan. Nasa likod ko ang Dewang Group. Ang senyora ng Dewang Group ay ang kinakapatid ko. Kahit pa nasa lungsod ako ay wala akong kinatatakutan. Lasan mo ang loob mo na sabihing nakakahiya ako. Tama na. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Lumpuhin niyo ang mga binti niyan at ikulong niyo siya. Anong nangyayari rito? Tigilan niyo yan. Pa, bakit po kayo nandito? Fenfen, bakit ka narito? Nabalitaan ko kasing may sumisira sa pangalan ng Dewang Group at inaapi pa ang kapatid-kapatiran ko, kaya tiningnan ko lang kung sinong walang modo ang gumagawa nito. Tama po iyon, Ninong. Narito si ate para ipagtanggol ako. Naku, Sun Xiaoxiao, ikaw ay isang taong nasa ilalim ng proteksyon ng Dewang Group. Titingnan ko kung sinong lapastangan ang nangahas na apihin ka. Ninong, siya po iyon. Siya. Ang pulubing manloloko na ito. Nakikita mo ba? Nasa ilalim ako ng proteksyon ng Dewang Group. Sa harap ko, wala kang sinabi. Correct. Binalak mo pang gamitin ng Dewang Group para sirain ang kinabukasan ng asawa ko. Ngayon napahiya ka, no? Manahimik kayo. Chairman, anong problema po? Jiang Dewang, nagpupugay po sa inyo, Big Boss. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa ating boses. Zhang Dewang, tingin ko ay lumago na ng husto ang Dewang Group. At nagyayabang ka na, di ba? Pati ang asong hawak mo, nagagawa ng mangagat ng kahit sino. Hindi po, hindi po. Ang Dewang Group ay sa inyo mismo nagsimula at inalalayan ninyo. Para po kayong pangalawang magulang sa akin at habang buhay po, hindi ko po ito makakalimutan. Pa, wag kang magpaloko. Baka niloko ka lang o nagayuma ka. Bakit kung ano-ano ang sinasabi nyo? Tumahimik ka. Siya ang tunay na boss na nasa likod ng Dewang Group. Mag-sorry ka na sa kaniya agad. Paano mangyayari iyon? Sino ba siya para tingalain? Paano kanya magagabayan? Siguradong wala ka sa katinuan. Ninong, kababata ko lang iyan na nag-OFW sa nayon namin. Ngayon ay wala na siyang trabaho at nagpapalimos na lang sa kalsada. Oo nga, may picture ako bilang patunay. Ipakikita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ex din siya ng asawa ko. Iniwan siya dahil wala siyang kwenta. Anong sinabi mo? Tumahimik ka. Kayo ay mga walang utang na loob at wala kayong alam sa mga ginagawa nyo. Tapos na kayo. Alam nyo ba? Pa, anong nangyayari ngayon? Ano po ba ang totoong kwento? Sige, sasabihin ko sa iyo. Alam mo ba kung bakit sa loob ng maraming taon
ay inaalagaan ko siya at sa kaniya ko binibigay ang lahat ng mga kontrata? Kasi sinabi niyo sa akin dati, na utos iyon ng isang mahiwagang malaking boss. Dahil alam mo na pala, bakit kailangan mo pang maging tanga? Ano? Ibig niyo bang sabihin ang mahiwagang boss na iyon ay siya? Sino ba ang akalang niya? Bakit siya nangangahas na utusan kayo, Ninong? Ay, Wala kang utang na loob, nangangahas ka pang hamakin ang boss. hindi po, Ninong. Nalilito lang po ako. Pulubi lang po siya, wala siyang kakayahan at walang pinagmulatan. Alam nating lahat dito kung sino talaga siya. Namamalimos na nga lang siya sa kalsada. At nagpaparenta pa bilang girlfriend. Tang, magsalita ka na. Hindi ba't nirentahan mo lang siya sa halagang $200? Hahaha. Magsalita ka. Gusto mo pa bang magsinungaling kina Dewang at Ninong? Oo. Narinig niyo po ba yon, Ninong? Nirentahan lang siya ng kapatid ko sa halagang $200 kada araw bilang girlfriend, kaya paano siya magiging malaking boss? Isa kang sinungaling. Pati si Ninong ay nakuha mong linlangin. Papakulong kita dahil sa panloloko mo. Tigil. Kayong mga mangmang, sinabi ko nang siya ang malaking boss, pero nangangahas pa rin kayong hamakin siya. Mga wala kayong silbi at mga hangal. Sinabi ko na sa inyong siya ang malaking boss, pero bakit niyo pa rin siya sinuway? Pa, gumising ka po. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Kahit sa ang anggulo ko man tingnan, mukhang hindi naman siya mukhang makapangyarihang tao at saka marami pong mga saksi dito. Kilala nating lahat kung sino talaga siya. Kilala mo talaga siya? Oo po, magkababata kami niyan. Sobrang hirap ng pamilya nila na wala silang makain. Sumama sa iba ang nanay niya dahil sa sobrang hirap. At ang pampaaral niya ay hiningi lang ng tatay niya sa pamamagitan ng pagluhod at paghingi ng tulong sa iba't ibang pamilya. Ang isang katulad niya, paano magiging isang malaking boss? At bakit hindi siya pwedeng maging malaking boss? Alam mo ba kung bakit sa loob ng maraming taon ay inalagaan kita at ibinigay ko sa iyo ang lahat ng magagandang proyekto? Bakit po? Dahil sa paulit-ulit na bilin ni Miss Ning, sinabi niya na magkababayan kayo na kahit gaano ka pa kawalang silbi, kailangang gawan ko ng paraan para iangat ang tulad mo, Fan. Hindi ba nasabi ko na ito sa iyo? Inutusan kita na lumapit sa kanya dahil may malaking boss na sumusuporta sa kanya, na siyang mismong boss sa likod ng ating Dewang Group. Nabanggit ko na ba ito sa iyo o hindi? Opo, pa. Natatandaan ko pong iyon ang ibinili niyo sa akin. Hindi, imposible. Alam mo, gayong isa ka lamang tagalinis sa hotel noon, bakit ko, ni Zhang Dewang, kailangang suportahan ang isang tulad mo? Siya nga ba talaga iyon? Ano ba talaga ang pagkatao niya? Oo nga po, pa. Ano po ba ang pinagmulan niya? At tila mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Dewang Group natin? Siya ay isang pandaigdigang henyo sa pinansyal. Ang nagtatag ng Waylay Group, ang Diyos ng kalsada na si Ning Ching. Ano? Ito ay... Ano? Siya ang tagapagtatag ng Future Group? Ang God of Racing na si Ning Ching? Ano? Ikaw ang God of Racing na si Ning Ching? Hindi ko naman gustong magmalaki. Pero ngayon ay hindi na ito maitatago. Ikaw ba talaga ang God of Racing na si Ning Ching? Ikaw ba talaga ang tao na kayang magmaneho ng mahigit 320 uri ng sasakyan, ang nag-iisang pumunta sa Lopnor, at ang misteryosong driver na tumalo sa God of Racing ng Eastern Europe? Oo, ako nga. Dahil sa kaalaman ko sa mga katangian ng mga sasakyan, itinatag ko ang brand ng kotse na Rollsta. Tama, noon pa man, napakaabante na ng teknolohiya sa paggawa ng sasakyan sa ibang bansa. Ang sarili nating mga lokal na sasakyan ay laging minamaliit at palagi tayong inaapi. Hanggang sa lumitaw ang God of Racing, ginawa niya ang Rollsta na gumulantang sa buong mundo. Simula noon, nagkaroon na tayo ng karangalan sa ating mga lokal na sasakyan dahil nakamit natin ang pagiging numero 1 sa mundo. Lahat ng ito ay dahil sa God of Racing. Hindi ko akalain na ikaw pala ang God of Racing. Siya pala ang God of Racing. Kung ganoon, siguro ay napakayaman niya? Iyong pinangako niya sa akin noon, totoo ba iyong regalong nagkakahalaga ng $1 milyong? Naku, ang mabuti kong manugang.
Ang ibinigay mong sasakyan at titulo ng lupa sa akin, totoo ba ang mga iyon? Totoo ang mga iyon. Pero tinanggihan mo at ibinalik mo sa akin. Ngayon ay wala na itong kinalaman sa iyo. Nako, ang mahal kong manugang. Huwag ka na magalit sa akin. Nagbibiro lang naman ako noon. Kung ibibigay mo uli ito sa akin ngayon, tatanggapin ko agad. Masayang masaya ko itong tatanggapin, haha. Akala mo ba ay makukuha mo lang ang $1,000,000 dahil gusto mo? Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan at hindi na mauulit kailanman. Nako, dahil iyon sa mga narinig ko sa kanila, nito lang ay medyo nalito ako. Sige na, inaanak, bilisan mo at humingi ka ng paumanhin kay Xiao Tang. Ninang, pinapahingi mo talaga ako ng tawad sa kanya. Huwag po kayong magpabudol sa kanya. Nahanap ko na ang butas sa mga kwento niya. Ninang, kinalimutan mo na ba? Gusto ko rin ng mga kotse. Noong nagkaroon ng event para sa mga mamahaling kotse, nandoon ako. Nakita ko ng personal ang diyosa ng karera. Sa tuwing magpapakita siya, lagi siyang nakasuot ng gintong maskara. Para siyang anghel na bumaba sa lupa. Hinding-hindi magiging siya yan. Tama. Alam kong ang diyosa ng karera ay hindi kailanman nagpakita ng mukha sa publiko. Dahil sa mga masugid na fans, ayaw niyang maistorbo. Kaya ang isang katulad niya na masyadong nagpapasikat, siguradong pekeng gaya-gaya lang yan. Tagapangulo, anong nangyayari sa inyo? Anong nangyayari sa iyo? Inaatake sa puso si Tagapangulo. Sino sa inyo ang may gamot? Hindi ba lagi mong dala ang gamot mo? Titingnan ko. Hanapin niyo dali. Nasaan ang gamot? Nasaan ang gamot? Nagmadali si Tagapangulo sa business trip ngayong araw. Mukhang nakalimutan niyang dalhin ito. Bilis! Dalhin natin siya sa ospital. Bilisan niyo. Tulungan niyo kami. Bantayan niyo siyang mabuti. Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, pagbabayarin ko siya. Narinig mo ba? Ningching, kapag may nangyaring hindi maganda kay Tagapangulo, yari ka talaga. Tama. Kahit ang buhay mo, hindi sapat na kabayaran. Talagang ayaw niyo pang magbago. Napakatigas ng mga ulo niyo. Ningching, nagkukunwari ka pa rin ba? Ang mga ginawa mong panluloko kay Tagapangulo ay nagkaproblema na lahat, tapos ka na. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin gising sa katotohanan? San Xiao Xiao, talaga namang hindi ko inaakalang ganito ka pala kabobo. Nakalimutan mo na bang binawi na ni Dewang Group ang iyong mga proyekto? Ngayon ano naman? Nasilaw at nalinlang lang si Tagapangulo sa iyong mga utos, pero kapag nagising na siya, tiyak na itutuloy niya uli ang suporta sa akin. Doon ka na talaga magwawakas. Sige, tignan natin kung sino ang kawawa. Alis na tayo. Opo, Tagapangulo. Teka lang, Gusto sana kitang tulungang ipagpatuloy ang pag-arte sa palabas na ito, pero hindi ko inakalang magkakaproblema ng ganito. Mauna na ako. Kapag kailangan mo ng tulong, hanapin mo lang ako sa Future Group. ikaw ba talaga ang sikat na karerista sa buong mundo? Mahalaga ba kung karerista ako o hindi? Mahalaga iyon, siyempre naman. Bakit? Dahil ang kareristang iyon ang idolo ko. Pangarap ko kasing mapakasalan siya. Ha? Pangarap mong pakasalan ang karerista? Masyadong mataas yata ang pangarap mo. Alam ko namang ang pangarap kong ito ay malayo sa realidad. Pero kahit makausap ko man lang siya, o kahit makapagpapicture lang sa kaniya, masaya na ako roon. Sige, kumuha tayo ng litrato. Talaga? Tulungan mo kaming kumuha ng litrato. Opo. Isa lang siyang manloloko at naniniwala ka pa rin sa kanya? Kung siya man ang chairman ng Future Group, at kung siya nga ang tinaguriang karera hari, tingin mo ba papansinin ka niya? Akala mo ba ang lahat ng tao ay kasing babaw mo? At mukhang pera? Ako, mukhang pera at mababaw. May hawak akong 8,000 trabahador bilang kontraktor. Kung talagang magaling ka, ipakita mo naman sa amin ang kakayahan mo. Tama nga. Ipakita mo ang galing mo. Hay naku Kuya Shu, Kuya Jing. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa manlolokong yan. Tulungan nyo na lang akong tapusin ang pinaka-importante kong gagawin sa buhay. Anong pinaka-importanteng gagawin sa buhay? Ate, nakalimutan mo na ba? Matagal ko nang gusto si Eitang at dahil sa ika-50 birthday ngayon ni Ninang, nandito ako para mag-propose kay Eitang. Napakagandang balita niyan. Parang dalawang magandang kaganapan sa isang araw, haha. Yumeng, bagay na bagay kayo ni Agent, itinadhana talaga kayo sa isa't isa. Sinusuportahan nyo ba kaming lahat? Hahaha. Oo, syempre, sinusuportahan namin kayo. Kapag nagkaroon ako ng kamag-anak na gaya mo, paniguradong magiging proud ako. Ninang, wala ka naman pong tutol, di ba? Wala naman akong tutol, pero si Eitang. Hindi maaari. Hindi kailanman ako papayag. Uy, Fang Wantang,
Kailangan ba talagang lahat na lang ay kokontrahin mo sa akin? Narito ngayon ang lahat ng ating mga kamag-anak at kaibigan. Lahat sila ay sumang-ayon. Bakit ikaw lang ang hindi pumapayag? Sarili kong desisyon ang aking pagpapakasal. Wala akong pakialam kahit sino pang sumang-ayon. Kalabisan na to. Talaga bang nagustuhan mo ang taong yan na inupahan mo lang ng $200? Kahit hindi ko siya mahal, hindi kita pakakasalan. Pangwantang, may problema ba ang utak mo? Ang tatay ni Miss Zhuang ay may-ari ng minahan ng Cole. May kotse siya at may sariling bahay. Kapag pinakasalan mo siya, gighawa ang buhay mo. Habang itong babaeng Ning na ito ay hamak na babae lang na tinapon ko na. Kapag sumama ka sa kanya, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mga tao? Mariin kong tinatanggihan, napakasalan mo ang isang hamak at manlolokong babae. Sang-ayon ako na maging manugang si Yumeng. Napakagaling niyo talaga po, Ninang. Ipapadala ko na agad kay Papa ang mga regalo para sa pamamanhikan at bibigyan ko sina Ninang, Kuya at Ate ng tigi-isang sasakyan. Totoo ba, inaanak? Napakabukas palad mo. Siyempre totoo po. Kapag kasal na kami ni Atang, ituturing ko na kayong parang tunay na ina. Sa panahong iyon, magiging sa inyo na ang aming mga mansyon mula sa minahan, maghihintay na lang kayo ng magandang buhay. Sige. Kung ganoon ay plansado na ang kasalang ito, ha? Nakita mo ba? Ikaw naman loloko ka. Sa huli, ang lalaking gusto mo ay sa akin pa rin ang bagsak. Isa kang ganap na talunan. Ako talunan? Sinasabi mo na mayaman kayo dahil may minahan kayo. Akala mo ba ay napakagaling mo na? Napakagaling ko talaga. Bakit? Naiinggit ka ba? O nagseselos ka lang? Maniwala ka man o sa hindi, kaya kong utusan ng tatay mo na pumunta rito at humingi ng tawad sa akin. Ha. Mapupunta mo rito ang tatay ko para lang mag-sorry sa iyo? Sa tingin ko ay nababaliw ka na. Ang tatay ni Yumeng ay ang tanyag na hari ng minahan sa buong bayan. Paano siya hihingi ng tawad sa iyo? Tama. Baliw ka, dapat ilabas ang mga aso rito sa nayon para matapos ka na. Gusto na kitang saktan. Sandali lang, wag niyo muna siyang paalisin. Dahil nagmamalaki siya ng ganiyan, ngayon din ay ipapahiya natin siya. Hindi ba't sinabi mo na mapapapunta mo ang tatay ko dito para humingi ng tawad sa iyo? Sige, pagbibigyan kita. Tawagan ko ang tatay ko ngayon din para pumunta rito. Tingnan natin kung tapusin ka niya o siya ang magsosorry sa iyo. Boss Zhuang, tungkol sa gagawin kong pelikula, tulungan mo naman akong mag-invest ng ilang milyong dolyar. Gusto mong mag-invest ako para sa iyo? Siyempre naman. Kung sino sa amin ni Little Fox ang makakakuha ng mas malaking investment, siya ang magiging bida. May pagkakataon akong sumikat ng husto sa isang palabas na ito. President Key, may tawag po ang inyong anak. Hello, mahal kong anak? Hello pa. Bakit ka napatawag? 2 bagay. Una, formal na akong nagmungkahi ng kasal kay Family Fang at pumayag na sila. Pangalawa, may isang baliw rito. Bukod sa inaagaw niya ang lalaki ko, sinasabi pa niyang kailangan mong humingi ng tawad sa kanya ng personal. Pumunta ka na rito, bilis. Sige. Ano? Sino ang may lakas ng loob na gumawa niyan? Ang mangagaw ng lalaki sa anak ko at pilitin pa akong humingi ng tawad sa kanya? Maghintay ka lang. Pupunta ako para makita kung sino ang baliw na iyan. Dalhin siya ng direkta sa Meyang para maturuan ng leksyon. Naku, President Key, bakit ang init po ng ulo niyo? Kung gusto mong mag-invest ako para sa iyo, hindi naman iyon imposible. Ipagpareserba mo agad ako ng kwarto at i-text mo sa akin ang numero. Pupuntahan kita kapag natapos ko na ang gagawin ko. Sige po. Salamat po, President Zhuang. Salamat po. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Opo. Maghintay ka lang, paparating na ang tatay ko. Gusto ko lang makita kung paano mo siya mapapahingi ng paumanhin sa iyo. Sige, maghihintay ako. May-ari siya ng minahan ng karbon, di ba? Opo, tagapangulo. Sige, tawagan mo si Coal Management Association Chairperson para pumunta rito. Gusto kong makita kung anong kakayahan ng Zhuang na iyon. Masusunod po. Ano? Tama ba ang narinig ko? Sinasabi mong papupuntahin mo rito ang pinuno ng Coal Management? Oo, bakit? Nananaginip ka ba ng gising? Alam mo ba kung gaano kataas ang katayuan ng pinuno ng Coal Management? Kahit na ang pamilya ko ay may 3 minahan, hindi pa rin kami nangangahas na makasalo ang pinuno sa isang hapag. At sino ka sa palagay mo? Wala ka talagang alam tungkol sa asosasyon ng Coal Management.
Lahat ng nagmamay-ari ng minahan ay sobrang yayaman. Kahit ang mga pinakamaimpluwensya sa amin ay bahagya lamang nakakausap ang pinuno. Wala kang ang kahit sirang bisikleta. Tapos nangangarap kang makipag-ugnayan sa coal management at tinatawag mo pa ang pinuno. Hay naku, 50 taon na ako sa mundong ito. Pero ngayon lang ako nakakita ng taong ganyan kawalang hiya. Napakalaki ng kahambugan mo. Wala kang kahihiyan. Hindi mo ba alam na pinagtatawanan ka na? Tumigil ka na sa pagsasalita, naghahambog ka lang pala talaga. Umalis ka na bago mahuli ang lahat. Ang tatay niya ay dating tagakatay at napakasama ng kanyang ugali. Kapag dumating na siya rito, hindi ka na makakaalis, kaya takbo na. Plano ko sanang umalis kanina, pero ngayon, gusto ko nang manatili. Pakakasalan kita at poprotektahan. Hayaan mo na, sa ganitong lagay mo, hindi papayag ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Malalaman niyo rin agad kung sino talaga ako. Tagapangulo, sabi po ng pinuno ng coal management ay paparating na siya. Tagapangulo, sabi ni tagapangulo ng coal management ay paparating na po siya. Sige. Ano? Talaga bang tinawagan mo si tagapangulo ng coal management? Pupunta ba talaga siya? Kahit nga kami ay wala nung numero ng chairman ng Coal Management Committee, paano siya magkakaroon yun? Hemp, alam ko namang imposibleng mangyari yan. Pinagtatawanan ko lang talaga siya. Ngayong araw, kailangan kong mabunyag. Ang tunay na pagkatao ng mga manlolokong ito at ipakukulong ko silang lahat. Tama. Ipakita natin sa kanila na hindi dapat sila naghahanap ng gulo. Sige na, kailangan pa ba talagang umabot sa ganito? Huwag na nating palalain pa ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Ito ang magiging pinakamahalagang sandali mo. Ang mga kumukwestiyon, nagtatawa, nanlalait, at nagpapabagsak sa'yo, magsisisi silang lahat ngayong araw dahil sa pagkabulag nila sa katotohanan. Nakikita nyo? Ganito ang mga walang silbing tao, ganito sila manlinlang ng mga lalaki. Wala ka man lang kahit isang barya, sino namang lalaki ang magkakagusto sa iyo? Isa kang malaking manloloko. Hemp, nabulag din ako dati kaya nagkagusto ako sa kanya, mabuti na lang at hiniwalayan ko na siya. Hindi ko akalaing pati kapatid ko ay pagtatangkaan pa niya. Ay oo nga pala, itatanong ko lang. Anong kotse ang gusto mo? Ha? Anong klaseng kotse? Bakit mo itinatanong? Anong kotse ang gusto mo? Bibigyan kita ng isa. Hehe. Wag na. Itigil mo na ang pagbibiro. Alam mo, kailangan pa rin nating mangarap paano kung magkatotoo. Gusto ko ng isang sports car. Sige, bibigyan kita ng isang sports car. Tumawag ka agad, magpadala rito ng isang sports car. Opo. Wag na lang, hindi naman ako marunong magmaneho. Walang problema, ako ang magmamaneho. Ipapasyal kita gamit ang kotse. Sino ang naglalakas loob na mang-api sa anak ko at gusto pang paghingiin ako ng paumanhin? Pa, narito ka na. President Key. Huwag na kayong mahiya. Mula ngayon ay magbalain na tayo. Opo, tama po kayo. Sino ba ang nangaapi sa anak ko dito at naglalakas loob pang hamunin ng mga tao ko? Pa, siya iyon. Tito Ki, kakilala niyo po ba siya? Ang mga ganitong maliliit na tao, paano ko naman sila makikilala? Hindi niyo kakilala, pero nagyayabang siya kanina na sa isang tawag lang daw niya ay mapapapunta kayo rito para humingi ng paumanhin. Ikaw ba ang nagsabi na kailangan kong humingi ng paumanhin sa harap mo? Ngayong narito na ako, paano kung ayaw kong humingi ng paumanhin sa'yo? Pusta tayo na hihingi ka ng paumanhin sa akin, pero hindi ko iyon tatanggapin. Ako? Hihingi ng paumanhin? At hindi mo tatanggapin? Ha ha ha? Tama. Ngayong nandito na ako, hindi pa rin ako hihingi ng paumanhin. Anong magagawa mo sa akin? Dahil kung wala kang kayang gawin sa akin, ako ang may gagawin sa iyo. Siya nga pala pa. Sinabi rin niyang kaya niyang papuntahin dito ang coal management chairman. Ano? Mapapapunta niya ang coal management chairman dito? Ang lakas mo talagang magyabang. Nakalimutan mo na yata kung sino ang kinalaban mo. President Yan, narito na po ang mga sports car na gusto ninyo. Mayroong 2 unit. Alin po sa 2 modelong ito ang nagustuhan ninyo? Tagapangulo, Halina tingnan natin. Alin dito ang gusto mo? Talaga po? Nandito na ang mga kotse. Anong totoo o hindi? Halina na. Pumili ka na. Hinto, balak niyo bang tumakas? Sabi ko na sa iyo, anuman ang mangyari ngayong araw, hihingi ka ng tawad sa akin. Pero bago ang lahat, bibilhan ko muna ng sasakyan ng asawa ko, okay?
Nagyayabang ka na naman. Ngayon, pagbabayarin talaga kita. Dad, wag po kayong magmadali, chill lang. Nagawa niyang apihin ang paborito kong anak at may gana pa siyang hamunin ako? Bakit kailangan ko pa siyang palagpasin? Dad, narinig mo na ba ang kasabihan? Bago kainin ng pusa ang daga, pinaglalaruan muna niya ito hanggang sa magsawa siya. Hindi ba sabi niya bibili siya ng sasakyan? Panoorin nating bumili siya at hihintayin nating mapahiya ang sarili niya. Sige, pakikinggan ko ang anak ko. Papalapasan ko muna siya. Alin dito ang gusto mo? Talaga bang seryoso ka? Siyempre, seryoso ako. Bakit hindi niyo pa ilabas ang kontrata para sa sasakyan? Ano po? Ma'am, kailangan niyo na po ba ang kontrata? Miss, kailangan niyo po ba ng kontrata sa pagbili ng kotse? Bibili siya ng kotse, kaya syempre dapat may kontrata siya sa pagbili. Tama ba ako? Sige na, ibigay mo na sa kanya ang kontrata. Tapos na pong masuri ang buong kotse, maayos na rin po ang mga dokumento, pwede na pong kunin ang kotse ngayong araw. Sige, magbabayad na ako. Magkano? Ang kabuuang presyo ay $150,000 dolyar. Kung hulugan po, bale sa loob ng 36 na buwan, ang bayad ay $3,800 dolyar kada buwan. Buong bayad. Sige po. Gagamit po ba kayo ng card o cash? Mag-cash na lang kami. Mayroon sa loob ng kotse. Kukunin ko lang. Ha? Ano? Sinasabi mong may $1,287,000 dolyar na cash sa loob ng kotse? Yumabang na naman. Ano bang klase ang pamilya niyan? Naghahabilin lang ng milyon-milyon sa loob ng kotse ng ganoon lang? Akala mo siguro ay ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo. Wala talaga kayong alam. Ang lalakas ng loob niyong magsalita. Kahit makikitid ang utak niyo, hindi niyo kailanman maiintindihan kung ano ang tunay na yaman sa mundong ito. Sige, titingnan natin ngayon kung makakakuha ka ba talaga ng ganyan kalaking pera. Siguradong hindi niya kaya yan. Kapag nagawa niyang bayaran yan, luluhod ako at kikilalanin kang nakatataas sa akin. Sige, sabi mo yan, San Xiao Xiao. Huwag kang aatras sa pagluhod mamaya. Siyempre naman, dapat lang na maibigay mo ang pera. E paano kung hindi mo pala kaya? Kapag hindi ko na ibigay, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Sige, kapag hindi mo na ilabas ang pera, luluhod ka at tatahol na parang aso at lalayas ka dito sa nayon. Huwag ka nang magpakita ng mukha mo dito, nakakahiya ka. Tagapangulo, narito na po ang pera. Sige, hayaan silang bilangin iyan. $1,000, $2,000, $3,000, Ang daming pera. Sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming pera. 23, 24, 25. Paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng ganito karaming pera? Siguradong peke ito, di ba? Sa katulad niya, na may sahod lang na 3,500 kada buwan, hinding-hindi siya kikita ng ganyan kalaking halaga habang buhay. Tama, siguradong peke ang perang iyan. Tapos na ang pagbibilang. Tamang-tama ang halaga. $1,288,000 dolyar. Sir, wag po kayong magpapalin lang sa kanya, isa lang siyang pulubi. Paano siya magkakaroon ng ganito karaming pera? Siguradong peke ang mga papel na iyan. Tama, siguradong peke iyan. Huwag po kayong mag-alala. May dala kaming money counter machine. Malalaman natin agad kapag sinuri na natin ito. Ang perang ito ay totoo. Totoo ang pera. Ito nga pala talaga? Totoo bang mayroon siyang ganoon kalaking pera? Hindi kaya mayroon talaga siyang impluwensya? Kung may impluwensya man siya o wala, malalaman mo rin mamaya. Haha, sige po. Boss, ito na po ang kontrata ng sasakyan at ang mga susi. Boss, ipapautos ko po sa driver na i-park nang maayos ang sasakyan nyo. Sige, gawin mo na. Kunin mo na ito. Sa iyo na ang sasakyang ito ngayon. Talaga bang bibigyan mo ako ng sasakyan? Siyempre naman, mukha ba akong nakikipagbiruan? Sa susunod, maaari mo nang sakyan ang paborito mong sports car para mamasyal. Pero hindi ako marunong magmaneho. Walang problema. Dadalhin kita sa lungsod agad para mag-aral sa driving school. Salamat.
Ano naman ang halaga nito? Sa bank card ko, umabot sa mahigit 10 milyong dolyar ang ari-arian ko. Sa kakarampot mong pera. Sa tingin mo ba ay luluhod ako sa iyo? Tama. Iyan lang na pera ay ipinagmamalaki mo na? Kaya ba ayaw mong tumupad sa usapan? Oo. Hindi talaga ako susunod sa usapan. Ano ngayon? Saktan mo ako kung kaya mo. O nga pala, hindi ba pinagsosorry mo ang coal tycoon na si President Key sa iyo? Hayun! Nagdala siya ng 2 bodyguard. Ngayon, pilitin mo siyang magsorry sa iyo. Tapos ka na bang magpanggap? Ngayon ay dapat na nating ayusin ang atraso mo sa amin. Ito pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Sa pakikipagtuos sa akin, wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Dahil lang ba naubos na ang yaman mo, mailabas lang ang 1 milyong dolyar na ito? Ang mga kaya kong ilabas ay siguradong ikabibigla mo ng husto. Papa, hindi ba't sinabi niya na kilala niya si Chairman May? Nasaan na siya? Bakit parang hindi siya paninindigan sa nagyayabang siya? Galit na ang chairman. Tinatanong niya kung bakit hindi ka pa nakakarating. Bilisan mo. Ano ang narinig ko? Ginamit niya ang ganong klaseng tono para utusan ang chairman. Naglakas loob siyang gamitin ang ganong tono? Kapag narinig ito ni Chairman Hu, siguradong makakatikim siya ng sampal. Tinitiyak ko na ginagamit lang niya ang pangalan ng chairman bilang panakipbutas. Mabuti pa ay hulihin natin siya at ibigay sa chairman. Siguradong maiisip ng chairman na matapat tayo sa kanya. Tama ka. Tama ang sinabi mo. Kapag hinuli natin ang manlolokong ito na sumisira sa reputasyon ng chairman, tiyak na ikatutuwa iyon ng chairman. Baka kapag natuwa si Chairman Hu, bigyan pa niya tayo ng 2 minahan ng karbon. At sa oras na iyon, ay yayaman na tayo ng husto. Ha ha ha, mga tauhan! Kayong dalawa, pumarito kayo at hulihin ang manlolokong ito. Sino? Sinong dumating? Si Chairman Hu. Sino po ba si Chairman Hu? Siya lang naman ang namamahala sa samahan ng industriya ng mga minahan. Hindi kaya siya talaga ang nagpatawag dito? Paano naman mangyayari yun? Sa baba ng estado niya. Paano niya mapapapunta si Chairman Hu dito? Tama! Siguradong hindi siya ang nagpatawag sa kanya. Nagbibigay-pugay po si Hu Changshan kay Tagapangulo. Hu Changshan, dumating ka rin sa wakas. Nang marinig kong pinapatawag ako ni Tagapangulo, nagmadali po ako agad kahit na mabunggo pa ang mga daliri sa paa ko. Ano po ba ang maipaglilingkod ko, Tagapangulo? Kilala mo ba siya? Si Kiyo Ancheng ay isa sa mga may-ari ng minahan na nasa ilalim ng aming samahan. Bakit po, Tagapangulo? Anong bakit? Sabi niya, pagmamay-ari nila ang isang minahan ng karbon na mayaman at makapangyarihan sila, kaya nagdala siya ng 2 lalaki para saktan ako, at ang sabi pa ay tatapusin niya ako rito ngayong araw. Sa tingin mo, ano ang dapat kong gawin? Ano? Ano ang sinabi mo? Chi Yuancheng, nangahas kang hamakin ang aking pinakanirerespetong si Chairman Ning. Chairman Hu, sino po ba ang babaeng iyan? Walang hiya ka. Wala ka ba talagang mga mata? Hindi mo ba talaga nakikilala si Chairman Tang? Paumanhin po at hindi ko agad napansin. Maaari bang ipakilala mo siya sa amin, Chairman Hu? Ipapakilala ko siya sa inyo para kabahan kayo. Si Chairman Ning ang founder ng probinsya ng Nan-Future Group, isang tanyag na financial legend sa buong mundo, at siya rin ang gumawa ng kauna-unahang luxury car brand sa mundo, ang Rolls-La, at higit sa lahat, siya ang #1 na stunt driving master sa mundo, si Storm Racing God. Ano, ibig sabihin ba nito? Siya ang Chairman Tang ng Future Group? Totoo ba ang mga sinasabi niya? Imposible. Isa lang siyang manggagawa sa probinsya namin. Paano siya magiging chairperson? Tama. Nakita ko pa siyang namamalimos sa tabi ng daan. Paanong ang isang chairperson ng Future Group ay mamamalimos lang sa kalsada? Di maaari. Trabahador lang siya sa baryo namin. Paano siya naging chairman? Totoo po. Nakita ko pa siyang nanlilimos sa tabi ng daan. Paanong ang chairman ng Future Group ay nanlilimos lang sa daan? Sabi ko na sa inyo, sobrang dami ko ng pera at gusto ko lang makatulong sa ibang tao. Kaya nagpanggap akong pulubi sa lansangan para makita kung sino ang may busilak na puso at awa. Noong araw na iyon, nakita ko kayong papunta sa direksyon ko, pero nang makita niyo ako, natakot kayong baka utangan ko kayo.
kaya agad kayong umiwas at lumayo. Hindi ba, San Xiao Xiao? Kaya, totoo ngang nagpanggap kang pulubi? Lolokohin ba kita? Nagpanggap na mayaman? Akala ko kasi, Pagkatapos kang iwan ni Fang Shu, gusto mong lokohin si Fang Wantang, kaya nagpapanggap kang mayaman. Kalokohan. Kilala si Chairman Tang sa buong mundo. Maraming makapangyarihang tao sa harap ni Chairman Tang ang yumuyukod at tinatrato siyang guro. Ang tagumpay na narating ni Chairman Tang sa kanyang buhay ay hinahangad ng lahat. Kailangan niya bang magpanggap sa harap ng mga hampas lupang katulad niyo? President, baka po nagkakamali kayo. Baka naman magkamukha lang sila. Oo, tama. Sa tinatanong mo na iyan, alam mo ba ang ugnayan namin ng Chairman ng Tang? Masasabi ko na, kung wala si Chairman Tang, wala ang Hu Changshan ngayon. Noong ang industriya ng coal sa probinsya ng Nan ay bumagsak ng husto, alam naming ang kabundukan ng probinsya ng Nan ay mayaman sa coal. Pero wala kaming makabagong kagamitan para hanapin at hukayin ito. Nang malaman ito ni Chairman Tang, libre siyang kumuha ng mga siyentipiko para mag-imbento ng paraan. Kaya sumigla ang industriya ng coal sa buong probinsya ng Nan ngayon. Sa laki ng utang na loob ko kay Chairman Tang sa pagligtas niya sa akin, sa tingin mo ba ay magkakamali ako ng pagkilala? Si Chairman Tang pala ang tagapagligtas ng aming industriya. Napakalaking tanga ko, maling-mali ako. Tay, Chairman Ning, patawarin mo ako. Luluhod ako ngayon din para humingi ng tawad. Bilisan niyo at lumuhod kayo para humingi ng tawad sa Chairman ng Tang. Chairman Ning, patawad. Chairman Ning! kahit mukhang tapat kayong humihingi ng tawad, ngunit tulad ng sabi ko ngayon, hindi ko kayo mapapatawad. Hihingi kayo ng tawad dahil makapangyarihan ako. Pero ang inaasahan ko ay maging mabait din kayo sa mga karaniwang tao. Naiintindihan niyo ba? Hu Changshan, Nandito po. masyadong mapang-api ang mag-amang Zhuang dahil sa pera, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan, at kinakawawa ang mga mahihina. Bawiin ang lahat ng minahan nila. Masusunod po. Tagapangulo, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo po ako. Maawa po kayo sa akin. Umalis ka na, Chi Yuancheng. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo pa bang galitin si Chairman Ning? Sige, alis na ako. Pa, tara na po. Ikaw ba talaga ang future group tagapangulo? Simula pa noong una, lahat ng mga sinabi ko sa inyo ay puro katotohanan. Kaso kahit isa doon ay hindi kayo naniwala. Akala nyo ang mga mayayaman ay maluho at mapagsayang at kailangang palaging may mga kasunod na utusan. Pero ang hindi nyo alam, kami sa mga mayayaman ay naging ganito dahil sa sarili nilang pagsisikap, ba't patak ng kanilang pawis. Unti-unti nilang naipon ang kanilang kayamanan. Alam nila kung gaano kahirap kitain ang pera. Ina rin ang halaga ng magandang pagkatao. Pero pagdating sa inyo, naging maluho lang kayo at nagiging masamang tao dahil sa yaman nyo. Naiintindihan nyo ba? Kaya ba? Iyong mga proyekto ko, ay ikaw talaga ang may gawa? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Sa sarili mong kakayahan? Sa tingin mo ba si Duwang Group ay may dahilan para tulungan ka? Kung ganoon, si Ningqing ang future group tagapangulo. Kung sasabihin niya iyon kay Dewang Group, paniguradong makikinig siya. Sa madaling salita, talagang napaka-impluensyal ni Xiaoning. Ningqing, alam ko namang may pangarap ka na simula pa noong bata ka. Matibay ang loob mo, talagang nagtagumpay ka nga. Ano, gusto lang kitang batiin para dyan. Hindi mo kailangang batiin ako. Tinabihan ko na si Dewang Group na bawiin ang lahat ng mga proyekto mo. Bumalik ka na lang sa hotel para magwalis doon. Naku, Sister Ning, Chairman Ning, nakiusap ako sa iyo. Huwag mong bawiin ang mga proyekto ko. Magkababayan tayo, hindi ba? Umalis ka na. Anong ginagawa mo? Hindi mo na sana siya tinulungan. Talagang wala silang utang na loob. Mga hayop kayo. Tinulungan na. Nananakit pa. Totoo yan. Ang makatagpo ng isang taong tulad ni Chairman Ning ay isang malaking suwerte para sa kaniya. Hindi man lang niya pinahalagahan. Wala talagang pag-asa. Ching, hindi ko alam kung tayo ba ay may pag-asa pa. Sa totoo lang, isang pagkakamali lang ang breakup natin noon. Lumayas ka rin. Ma, Huwag mo akong tawagin ganyan. Dati ay iniwan mo si Xiaoqing. Ngayon ay may mukha ka pang bumalik para makipagbalikan. Ang mahal na niya ngayon ay ang ating si Atang Xiaoqing, hindi ba? Kung gusto mo, handa akong pakasalan ka. Talaga? Payag kami. Payag na payag po. Ikaw ba talaga ang idolo sa karera? Hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin naniniwala? Hindi naman po. Pakiramdam ko lang ay parang nananaginip ako. Ang idolo sa karera, ang matagal ko nang hinahangaan. Hindi ko akalain na makakatagpo ko siya. Nagdadasal ako na biyayaan ako ng langit. Huwag kang magpasalamat sa langit.
Magpasalamat ka sa iyong kabutihan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Dahil ang kabutihan ang pinaka nakakaantig ng puso. Talaga bang mapapangasawa kita? Siyempre, habang ang lahat ng tao ay kinokontra at inaatake ako, ikaw lang ang tanging nagtanggol sa akin. Kaya mula noon ay nagdesisyon na ako, napapakasalan kita at sasamahan ka habang buhay. Tara na, gamitin natin ang regalong sasakyan para mamasyal at pipili tayo ng mga gusto mong Amerikana.